restoration at panunumbalik. Pag sinabi natin kasing restoration at recovery, di ba, may nawala. Kaya nga lang, ang mensahe namin lalo dun sa Iligan, lagi namin paulit-ulit na sinasabi nitong nakaraang buwan ng Enero, ang point of view ng mundo sa restoration, ma-recover mo yung nawala. Sa point of view naman ng Panginoon, hindi niya pinapakialaman kung ano yung nawala sa'yo. May pakialam siya sa'yo mismo. Bakit? Kasi tayo yung nagwala. Yan! Sabihin mo dyan sa chat box, Lord, patawarin mo ako sa aking pagwawala. Handa na ako magpa-recover ulit. Ayan. Amen po ba? So, hindi interesado si Lord kung ano yung nawala sa'yo. Nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, nawala yung drive mo sa ambisyon mo, nalugi ang negosyo mo. Ito pa yung iba. Kasi nga, Pebrero ngayon, nawalan ka ng jowa. Yun, nawala yung tinatawag na ilog mo, yung partner mo. Ngayon, ang natural kasing iniisip ng tao pagka restoration at recovery, lagi niya iniisip, kung ano yung nawala, hindi na ipapalit. Yan, sabihin mo sa katabi mo, wrong. Kasi nga, hindi interesado si Lord ma-recover agad yung nawala sa'yo. Interesado siya sa'yo mismo. Kasi para sa kanya, madaling ibalik yung bagay, yung tao, relasyon, yung ambisyon, kung ano man yung tingin mo nawala sa'yo. Pero gusto niya muna ma-recover tayo mga nawala sa kanya. At bakit tayo nawala? Kasi nagwala. Ayan. So, hindi siya interesado sa nawala sa atin, interesado siya sa ating mga nagwala. Amen po ba? Amen. Okay. So, saan ba nakuha tong recovered heart failure na to? Kasi habang nagninilay ako kung ano ba talaga yung magiging mensahe natin, alam ko has something to do with the heart. I came across doon sa mga sa mga medical journals. Sabi ko, ano ba yung sinasabi ng siyensya tungkol sa mga puso? At ito yung na-discover ko. Okay? So, tignan niyo mabuti ha. Nakalagay dito HFRECEF. So HREC-F tawag nila dyan. So sa medical term, ibig sabihin po nila, those who have previously had reduced cardiac function that has subsequently improved. So ibig sabihin, ito daw po, kondisyon nito sa puso, yung physical na puso. Okay? Yung talagang yung puso nating tumitibok dito sa kaliwang dibdib natin. Okay? Pag nagkaroon ka daw ng sakit sa puso, okay, at na-reduce yung functionality, okay, kung ano yung pakay ng puso mo, kumbaga sa kotse, tumire, kumbaga sa kotse, humina, kumbaga sa kotse, nasiraan. So, kailangan ngayon ito ayusin. At sa pag-aayos na yan, minsan depende kung gaano katindi yung sira. Pag ito ay tinutukan at inayos, subsequently, okay, sabi ng siyensya, ito ay mag improve. Okay? Ito ay gagana muli. Okay? Kaya makikita ninyo sa sa punto de vista talaga ng mundo, ang tinitignan lagi talaga nila kung ano yung nawala, dapat mabalik. Sa punto de vista man ng Panginoon, tama din naman yon. Pero interesado siya hindi dun sa nawala sa tao. Interesado siya dun sa tao mismo. Amen? Kaya sa mata ng Diyos, hindi ito yung puso mo na tumitibok dito sa kaliwa ng iyong dibdib, kundi interesado siya sa puso mo in the spirit. Okay? At pag sinabi natin nagkaroon ka ng heart failure sa mundo, catch the spirit po ah. Pag sinabing may failed heart ka, pinag-uusapan talaga rito, you have a broken heart. Yan, ayan na, nagsimula na. So, lagay mo dyan sa chat box mo. Ikaw ba naka-experience ka na ng broken heart? Sabihin mo dyan. Malamang yan, meron yan. At ang naaalala nyo laging broken heart, yung crush ko, hindi ako binate. O kaya, yung unang girlfriend o boyfriend ko, puppy love lang kami. Pero na-realize ko, kailangan ko pala siya o mahal ko pala siya nung naghiwalay kami. Kaya broken-hearted ako. Yan, pag yan ang pinag-uusapan ngayong Pebrero, marami interesado eh. Amen? Okay. So, marami rito naglalagay. Ano ba nakalagay dito? Ade, sorry po. Interesado si Lord sa mga nagwala. Salamat, Pastora Mavic. Okay. So, sabi rito ni Pastora Mavic, naka-experience na po ako ng broken heart. Ayan. Kailan kaya yan? Okay. Ikaw ba, nakaranas ka na ba ng broken heart? Sagutin mo yung tanong, ate, wala. Tinanong mo rin yung tanong sa akin. Okay, so, maglagay lang kayo dyan sa chat box. Na-experience nyo na ba yung mga broken heart? Yan, sabihin mo lang dyan, Pastor, yes, na broken heart na ako. Amen? Kasi di ako naniniwala, walang taong hindi na broken heart. Lahat tayo, lalo na kung mahaba na yung experience mo sa mundo, meron at meron kang napagdaan ng mga sitwasyon.
that you have a failed heart or you have in the spirit a broken heart. Amen? Amen. Okay. So ang mundo, ang solusyon dyan, katulad nung nilagay natin doon sa definition ng nung HF-REC EF na yan, meron kang fixing na gagawin. Kaya di ba sa atin, pag tayo broken heart, lalo na sa pag-ibig, yan, pag-ibig ang pinag-uusapan natin. Ang solusyon lagi natin dyan is, ano nga yun, may kanta yan to mend a broken heart. Wow, grabe. Ibig sabihin, may tatahiin sa puso mo. Kasi merong na-slash, merong nahiwa dyan sa puso. At ang pinakamalapit, at galing ano, pinakamalapit na salita sa mending a broken heart or mend is restore. Nagmantugba talaga dun sa mensahe natin ngayong Enero na may restoration na mangyayari. Pero sabi ko nga, eto kung talagang mahuhuli mo yung mensaheng gusto nating pahatid, uulitin at uulitin natin. Hindi si Lord interesado dun sa nawala sa'yo. Interesado si Lord sa'yo mismo. Kasi ikaw at ako ang nagwala. Ikaw at ako ang nawala sa Kanya. It doesn't matter kung matagal kang nawala. It doesn't matter kung ilang oras o minuto kang nawala. Ang importante, na-realize natin na kailangan nating magbalik. Kaya yung mending na yan, ito kasi ang problema pagka nilimita natin sa mending. Sa punto de vista ng mundo, tayo, sabi ko nga, kung ano yung nawala, gusto natin yun din yung kapalit. Yun lang yung way para matahi yung puso natin. Amen? O di kaya, hindi man eksakto yun, aasa tayo sa ibang tao para tulungan tayong tahiin ang puso natin. At minsan yung alam mo yon, yung binigay nating trust dun sa mga taong yun is sila na lang ang magme-mend, nakahiga na lang tayo. Wrong, sabihin mo diyan. Kasi may participation ka. Punta tayo sa punto de vista ng Panginoon. Sa punto de vista ng Panginoon, kaya ayaw lang niya ng mend. Gusto niya yung mas matigay na word. Gusto niya yung mas matigas na word. Ano yon? Restore. Kasi para maintindihan natin, again, babalik tayo sa talagang pinakamalalim na Tagalog ng restore. Paano numbalik? Gusto niya manumbalik ka, hindi ibalik sa iyo yung nawala. Gusto niya manumbalik ka sa kanya. Di ba naalala niyo yung pinag-usapan natin? I think nung Sabado lang yan, nung nag-usap tayo tungkol sa restoration. Ano sabi natin? Una, ang first step, in the beginning, God. Pero ano yung participation mo ron? Ang participation mo ron, pagkatapos mo i-declare na ang Diyos ang kasama mo dapat sa umpisa, sa panunumbalik mo. Ang unang-unang participation mo is repentance. Sa Tagalog, hindi lang pagsisisi, kundi ang mas malaking larawan ng repentance ay, kung naalala nyo, magbalik, loob. Kaya ang pinakakabuuan niya, ang pinakatamang statement dyan, para maintindihan natin ang restore a broken heart bago tayo lumalim dito. Ang gusto mangyari ng Panginoon, manumbalik ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Amen? Interesado siya sa kalooban mo, specifically sa puso mo. Interesado siya sa puso mo, sa akin at sa ating lahat. Amen po? Okay, lagay mo dyan. Yes, Lord, magbabalik loob na kami. Ayan. So, oy, ang bibilis. Hello din sa'yo, Kuya Maxwell. Hi din kay Ate Carol Isay. Thank you din kay Daddy Ben sa panonood at kay Mami Rose. Yan, si Kuya Pipo, Tagisonan. Salamat din kay Ate Christy Adan. Ayan. Kay Ate Weng. Sino pa yun nandito? Si Ate Christy. Ayan, nabanggit na natin si Ate Christy. Okay, salamat sa pagsusog ni Pastora Mavic doon sa mensahe. Kailangan mo talaga magbalik loob. Amen po. Okay, so tuloy tayo. Sige, kalat nyo lang yan. Share lang tayo. So, ulit, para doon sa mga kapapasok lang ngayon, yung mga is-watching ko lang na nakikita ko dito. Interesado si Lord di sa nawala sa'yo, interesado si Lord sa ating nagwala. At dahil sa pagwawala natin, sabi nga natin, in the beginning, God, dapat siya ang una mong kasama. Yan ang first step na restoration. Pero ang participation natin dyan is repentance. Amen? Kaya ulitin ko yung statement kanina. Hindi lang mending, hindi lang tatahiin, interesado si Lord. Okay? Mabago puso mo. Kaya restore. Kasi ang gusto niya mangyari, magbalik ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Manumbalik ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Amen po?
So, lagay mo dyan, ready na po ako mag-participate. I will repent. Ayan, lagay mo dyan, ready na ako mag-participate. I will repent. Okay. Amen po. So, diretso tayo. Ang pag-uusapan natin dito, dahil broken heart, syempre, paboritong-paborito ninyong salita, lalo-lalo na pag Pebrero. Ano yon? Love! Wow! Talaga naman. Ang dami nang tumibok bigla ang puso. Marami na dyan ang kinilig. Nakita lang ang puso at meron pang word na love. Tama po ba? Amen? Okay. So, intindihin muna natin ano ba yung love na to. Okay? Kasi alam niyo sa salita nating Tagalog, pag-ibig, sa salitang English, isa lang ang word na love. Pero yung sa salitang Griego, ito na naman si Pastor, bakit tayo papasok sa salitang Griego? Bakit tayo papasok doon? Kasi ang salitang Griego po, karamihan isinulat ang ating bagong tipan. Amen? New Testament. Lalo-lalo na pag ang nagsulat yan is sina Pablo. Dahil sa panahon nila, pag sinabing ikaw ay marunong mag-Griego, ibig sabihin mataas ang pinag-aralan. Kumbaga sa atin pa English. Amen? Okay. So, sa salitang Grego, napakayaman kasi na salitang yan. Kaya sa kanilang salita, alam nyo ba apat ang salita na yan? Okay. Puntahan muna natin yung unang tatlong salita. Yung unang salita dyan ng pag-ibig, pagka nagbasa ka ng Bible, sa Greek version makikita mo yung word na phileo. Santo masyadong matingkad na matingkad. Kung naalala niyo yung eksena ni Pablo at ni Cristo nung tinanong Pedro pala, nung tinanong ni Cristo si Pedro, sabi niya, "Do you love me?" Sabi naman ni Pedro, "Di ba, I love you, Lord." Kasi ilang beses niya tinanong? 3 beses. Naalala ninyo yon? So, doon sa unang tanong ni Cristo, na love doon, ang ginamit niya word doon sa Greek is phileo. Yan. Pag sinabing phileo po, ibig sabihin yan, pag-ibig mo doon sa mga tao na malapit sa'yo, na sabihin mo ng inibig mo, pero hindi mo sila kadugo. Wala kayong blood relationship. So, sino yan? Kaya nilagay natin dyan, friends. Sino pa yan? Barkada. Sino pa yan? Best friend mo, kaya BFF. Sabi mo, best friend forever, pero wala nagtatagal na forever dyan. Kayo lang ni Lord dapat. Amen? Okay. So, Phileo, yan yung mga pag-ibig sa mga taong mahal sa'yo, pinahalagahan mo, pinahalagahan ka rin, pero wala kayong relasyon sa dugo. Amen? Pangalawa, storge. Pag sinabing storge, pag-ibig din ito. Pero ang storge, ibig sabihin ito naman yung pag-ibig ng mga may kadugo, ng mga kadugo mo. So, halimbawa, pinsan mo, kapatid mo, tito mo, tita mo, lola mo, lolo mo, magulang mo. Kaya relatives and family. So, yung una, yung phileo, pag-ibig yan, pero hindi mo kadugo. Ang storge naman, pag-ibig yan kasi kadugo mo. Pero aminin natin, habang tumatagal tayo sa mundo, kung hindi pa natin nakikilala talaga ng ganap ang Panginoon, di ba sa totoo lang, mas madalas ang phileo, mas mabigat pa kaysa sa storge. Tama hindi? Pansinin ninyo nung magsimula maging teenager tayo. Hindi lang yung mga kabataan ngayon, kahit yung mga teenager noon, pag sinabing barkada, lalo na best friend na mga barkada, mas marami pa silang alam kaysa sa magulang natin. Tama po hindi? O di ba mas madalas ganun? O di kaya, mas kilala pa tayo supposedly ng mga barkada natin kaysa ng mga kapatid natin. Amen? Okay. Yan ang realidad ng mundo. Ngayon, punta tayo na sa pangatlong klase ng pag-ibig. Ano ba itong pangatlong klase ng pag-ibig na to? Yan po yung tinatawag na eros. Ayan. Ibig sabihin niyan, partner in life. So, hindi ko po dyan nilagay yung asawa. Alam niyo kung bakit? Kasi kung magka-girlfriend, boyfriend ka, eros love yun. So, ibig sabihin, pag-ibig yun ng isang babae sa isang lalaki at saka vice versa. Bakit ka umibig? Kasi tumibok talaga ang puso mo. Yan na yun. Yan na yung sinasabing definition ng mundo ng love, romantic love. Yan. Kaya kung maalala niyo yung mga salitang English, balikan natin si Phileo. Kaya may fellowship, di ba? O may fellowship sa church, may fellowship sa barkada, may fellowship sa opisina. Bakit may fellowship? Kasi nga, bonding ninyo yun para lalong ma-enhance yung relationship ninyo. Pero hindi kayo magkakamag-anak. Amen? Katulad sa church, anong tawag natin sa pagsasamahan natin? Fellowship. Oy, fellowship tayo. Pumunta ka sa trabaho, ganun din. Fellowship din. Okay? Yung salitang eros, kung mapapansin ninyo,
Diyan kinuha yung word na erotic. Why? Kasi sa pag-ibig ng lalaki at babae, lalo na kung pinag-isa ng Panginoon, importante na ito ay makonsume ng sexual relationship. Okay? Walang mali siya doon. Kasi hindi tayo dadami bilang tao, hindi tayo magpo-procreate na isa sa mga inutos sa atin ng Panginoon. Okay? Kung wala yung eros part na yun. Kaya nga tong eros na to, among the three, Phileos, Storge at Eros, yung eros ang pinakamataas ng damdamin. Grabe ang emotional investment dyan. Tama ba? Agree? Hindi. Agree po ba kayo? Lagay mo dyan. Doon sa tatlong yan. Sa mga barkada mo, sa pamilya mo, at doon sa kapartner mo. Saan dyan yung pinaka-intense ng emotion? Di ba doon sa Eros? Kasi among the three, yung pinakamalalim na emotional investment sa mata ng mundo, walang iba kundi ang Eros. Kaya nga nilagay natin dyan partner. Dagdagan pa natin kasi sabi ng mundo, ito yung ideal, your partner in life. Okay? Pero pansinin ninyo, bakit hindi partner for life? Ang ginagamit lagi ng mundo, partner in life, hindi partner for life. Napansin ninyo? Partner ko sa buhay, partner in life. Pag sinabi kong partner for life, partner ko siya sa panghabang buhay o sa pangmatagalan. Pansin ninyo na dahil sa isang salita. Kaya mag-iingat tayo sa salita ng mundo. Kung hindi ka makilatis, oo ka dito eh. Uy, okay naman pala yung pag-ibig niyan, partner in life eh. Kailangan mo lang kasi ngayon, kaya in life. Amen po. O yan, may revelation na sa inyo. Okay. So, eto, di na natin masyado pang pagkakahabayan, pagkakalalimin. Alam na alam ko, lahat tayo, napagdaanan natin to. May barkada, may pamilya, higit sa lahat. Tinatawag na naging partner in life natin. Amen? Amen. May pang-apat na salita sa Grego. Okay? Bago tayo pumasok sa pang-apat na salita, gusto ko lang i-emphasize, itong tatlong ito, si Pileus Toget, si Eros po, yan ang tinatawag na humanly love. And normally yan, driven yan by feelings and emotion. Kaya nasabi ko kanina yung feelings and emotion, ang pinakamataas dyan talaga yung Eros. Yung pang-apat na tinatawag na divine, makalangit na pag-ibig, ito po yung agape. Pag sinabing agape, unconditional love of God. Sa Tagalog, ibig sabihin yan, hindi nagtatanging pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi Panginoon natin, hindi talaga siya nagtatangi lalo sa ating mga anak niya. Mamaya lalaliman natin yan kasi minsan yung iba sasabihin, oh, kung totoo yan, Pastor, bakit ngayon ang pakiramdam ko, iniwan ako ni Lord? Bakit minsan ang pakiramdam ko, parang hindi niya ako anak? Naks. Eh kasi kapatid nga, ang basihan mo yung nararamdaman mo. Okay? Balik tayo rito kung makikita mo yung salita dito ng divine. Ang basihan ng Panginoon, pagka pinag-usapan natin, agape o unconditional love niya, hindi ko sinasabing walang emosyon, meron pa rin. Caring ang ating Panginoon. Walang ibang magke-care sa'yo kundi siya. Di ba, nung pag-usapan nga natin sino yung huling kanlungan mo, sino yung limliman mo, walang iba kundi Panginoon. Ilang beses natin pinagbabalik-balikan yan. Hindi lang sa sermon namin sa The Hub of Christ, doon pa sa ibang mga simbahan. Amen po. Pero, ang Panginoon, mas interesado siya, hindi yung hubugin ng emosyon natin, hindi hubugin yung pakiramdam natin. Kasi pag yan ang ginamit natin, yan nga yung entry point ng kaaway. Kaya marami sa atin bigo. Bigo sa pag-ibig sa pamilya, nabigo tayo sa mga kaibigan natin, akala natin kaibigan, nung huli sinaksak tayo sa likod. Lalong matindi, yung akala natin, partner na natin sa buhay, eh yung papala yung naging public enemy number one natin in the end. Kasi nga we are driven by emotion and feelings. Amen? So, lagi nang tatandaan, secondary lang ang feeling at emotion. Di ko sinabing dapat di ka masaya, hindi ka malungkot, andyan yan eh. Di ka mainis, di ka magalit, di ka malumbay, lahat yan dadaanan natin yan. Pero hindi dapat yan yung magiging basihan natin. Amen? Hindi dapat yan yung magiging basihan ngayon natin para magkaroon tayo ng tinatawag na working relationship o relasyon, okay, sa iba't ibang mga anak ng Diyos. Kasi lahat naman yan, magulang natin, pamilya natin, barkada natin, kaibigan, yung partner natin sa buhay. Lahat tayo anak ng Diyos. So kung gusto ng Panginoon, isipin mo to kung ikaw ay magulang, di ka ba magagala kung yung mga anak mo nagtutulungan? Di ka ba natutuwa kung yung mga anak mo, eh, kung ano yung kahinaan ng isa, pupunuan ng kalakasan ng isa? Kasi yan ang talaga sukatan ng pag-ibig ng Panginoon. Madali sabihing mahal ko siya.
Pero ang tanong, sa panahon ng kagipitan, sa panahon na madapa yung isa, nagiging kalakasan ba yung isa o lalo siya nagpapakalas? Kaya dyan mo ngayon masusukat kung talagang may pag-ibig. Kaya sa Panginoon, sa punto de vista ng Panginoon, okay lang yung may pakiramdam. Pero hindi dapat yan yung nangunguna. Amen? Kaya nilagay natin itong Proverbs 24:3. Okay? Kasi pag binasa mo yung Proverbs 24:3, sabi dyan sa Proverbs 24:3, a house is built by wisdom. Ang tahanan daw na hinuhubog ng Panginoon, nabubuo sa pamamagitan ng karunungan. At yung karunungan na yun saan galing? Siyempre sa Kanya. Ngayon, sa Bagong Tipan, sa New Testament, sino na ba ang binibigyan ng Panginoon na mas mabigat na na timbang o halaga bilang tahanan? Hindi na yung bato ng mga simbahan, kundi ikaw at ako, mga buhay na bato. Tayo yung mga buhay na tahanan ng Panginoon. Kaya ang pinag-uusapan ngayon dito, mabuo ka sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon, hindi dahil sa feelings natin. Amen? Ulit. Interesado ang Panginoon, kung gusto mo talagang pumasok dito sa ikaapat na pag-ibig, yung hindi nagtatanging pag-ibig ng Panginoon, hindi ka na makukulong at makalaya ka na dun sa napakababaw na Phileo Storge Eros. Di ko sinabing bawal yun ha. Kailangan po natin yun. Kaya lang kung yan ang magdadrive sa atin para makitungo, okay, para magkaroon ng relationship, para ma-serve yung purpose natin dito sa mundo, hindi po yan dahil sa pag-ibig ng Phileo Storge Eros. Wrong talaga yan. Amen? Kung gusto mo talagang makita mo yung purpose mo, ma-live out mo yung purpose mo, nakasama ang Panginoon, abit-bit mo dapat yung pag-ibig ni Lord. At anong klaseng pag-ibig hindi nagtatangi? Amen? Okay, so hindi emosyon, kahit nakakainis. Kaya nga sabi ni Kristo, ano yung kanyang utos? Balik lang natin. Dalawa lang naman yung utos ng buong Biblia, sabi ni Kristo eh. Mahalin mo yung ama ko with all your heart, mind, and soul. Pangalawa, mahalin mo yung ibang tao kasi kapatid mo pa rin yan. Lahat tayo anak ng Diyos. Eh, paano kung nakakainis? Paano paulit-ulit na lang? Paano kung ganito? Eh, wala ka rin choice talaga. Kung papasok ka dito sa agape, wala kang choice kundi mahalin yan. Amen? O, halimbawa, yanan, naiinis ka na sa manugang mo. O ano man ang dahilan, basta naiinis ka. Eh, wala kang choice. Anak mo na rin yan. Yan ang pinakasalan na anak mo eh. Amen? O, ikaw naman manugang, nabibisit ka sa biyanan mo. Pakialamera, pakialamera. Ay, wala ka na rin magagawa dyan. Pinasok mo yan, pinakasalan mo yan eh. So magulang mo na rin yan. Tama. Ngayon, kung hindi ka lubog sa salita ng Panginoon, talagang maiinis ka. Pero kung lubog ka sa salita ng Panginoon, bumalik ka sa Mateo, ano sabi niya? Ito, alam na ng mga taga-The Hub of Christ to. Oh, mga taga-The Hub of Christ, lagay niyo dyan sa chat box. Anong sabi sa Mateo ni Jesus Christ? Huwag ka na maghanap ng mga makakaaway mo sapagkat ang una mong makakaaway, walang iba kundi kasama mo saan? Lagay niyo dyan sa chat box. Sige nga, patingin, tayin ko kayo. Kung talagang yung mga taga The Hub of Christ nakikinig. Sino ang mga una mong makakaaway? Sila ay kasama mo saan? Kami sumagot dyan, kasama ko sa jeep. Wrong. Sabihin ng iba dyan, kasama ko sa inuman. Wrong din. Eh, balik tayo sa salita ng Panginoon. Oh, parang wala pa ako nakikitang sumasagot dito. Ayun, tama. Ang galing ni Ate Emerald. Mabuti pa yung nasa malayo. Oh, sumunod din yung nanay ko. Sa bahay po, tama. Huwag ka na maghanap ng unang kaaway, kundi yung mga kasama mo sa bahay. Sino nagsabi niyan? Si Kristo. Kaya interesado ang Panginoon na unang ayusin bahay. Una ikaw, tahanan ng Holy Spirit. Pangalawa, yung tahanan mo, pamilya. Kaya sa The Hub of Christ, lagi natin sinasabi, your family is your first ministry. Amen? Ayan. O, dami na sumagot. Sa bahay po. O, nanay ko naman, humirit pa sa kama. Kasama na yun. Okay? Kasama sa bahay. Ayan. Salamat. Ang gagaling ninyo. Okay. Kaya sabi ng Panginoon, isipin niyo kung wala yung karunungan na yun ni Kristo, di walang katapusan yung kainisan mo. Nainis ka doon sa kasama mo sa bahay. Una, yung katabi mo sa kama. Pangalawa, yung sa kabilang kwarto.
Depende yan. Kung magulang ka, nainis ka doon sa mga anak. Yung mga anak naman sa mga magulang. Eh dahil Pilipino tayo, uso sa atin yung extended family, damay na natin pati manugang. So yung manugang nabibisit sa biyanan, yung biyanan nabibisit sa manugang. Amen? At anong nangyayari? Ilang beses natin ito naririnig. Pag nakatalikod yung isa, tapos kasama yung mga BFF, halimbawa, si Manugang, masama ang loob kay Biyanan. Sama-sama sila ng mga BFF barkada niya. Tsaka ngayon magsasalita doon. Alam mo yung Biyanan ko, ganyan, 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 ganyan. Ito naman mga barkada. Ano sabi ko? Yung mga taga Davao of Christ. Di ba yung mga barkada sabi ko parang mga baka yan sa Batangas? Bakit? Kahit ano sabihin mo, dahil barkada mo sila at napapakinabangan ka rin nila, anong gagawin yan? Lahat yan, oo, oo lang. Kaya nga, katulad ng mga baka sa Batangas, oo nga. O, sabihin mo, oo nga. Di ba? Ano yung mga experiences niyo? Lagay niyo dyan sa chat box kung totoo yung sinasabi ko o hindi. Para mga baka, di ba? Oo, nainis ako sa sabihan ko. Ako na naman na nakita. Ang sagot ng mga barkada mo, lalo na pag nagiinuman at sumasyat. Oo nga. O balik na rin naman natin, yung biyanan naman, naiinis sa manugang. Yung manugang ko na yan talaga, ang tamad, ganyan, ganyan, ganyan. Yung manugang ko na yan, wala na lang ibang inisip, ganyan, 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 ganyan. O ano sasabihin ng mga dabarkads mo, biyanan? Tsaka ng mga BFF mo? Oo nga, oo nga. Amen? Okay. Kaya mag-ingat ka talaga sa fileo na yan. Kasi yung pag-ibig ng fileo sa madalas, kung di ka marunong mag-discern ng tao, kaya ka mahal kasi may napapakinabangan. Amen? Sa storge, ganun din. Mag-ingat ka. Ito naman yung kwentong Pilipino madalas kong nasasagap at nakikita. Lalo na doon sa mga kasama nating mga nagtatrabaho, lalo na yung OFW, o kaya kung di ka man OFW, maganda yung trabaho mo. Ano yung mga setting normally dyan? Kasi nga tayo as extended families dito sa Pilipinas, di ko sinasabing mali ang extended families. Kaya lang, kung malayo ka sa salita ng Panginoon, okay? At wala yung karunungan, tunay na karunungan ng Panginoon doon. Kasi pwede naman nagsisimba ka, pwede mo sabing Christian ka. Pero kung wala yung tunay na karunungan ng Panginoon sa'yo, tapon din yan. Balik tayo doon sa mga extended families na sinasabi ko. Ilan na yung nagsasabing, ay, kailangan ko silang tulungan, kawawa naman. Diyos ko, 15, 20 years na tinutulungan mo pa rin. Kapatid, there's something wrong. Tama, hindi. Ano nga may sarili mo, 15, 20 years, kumikilos ba yung mga yan? Kumilos naman po eh, nagugas ng plato. Hindi lang po yun. Di ba, sana ko isa, hindi lang dalawa. Minsan po angkan. Tama po, ilang beses natin nakikitang kwento yan. Tama ba yung mga OFW nating mga kasamang nakikinig dito? O di kaya yung mga nagtatrabaho dito o nagdenegosyo na may mga extended families? Amen? Kasi nga feelings, nakakaawa naman. Ayan sabi ng Panginoon, ano unang-unang utos niya na nilagay si Adan sa hardin? Work. Kaya galit na galit ang Diyos talaga sa tamad. Kasi yung unang utos niya kay Adan, magtrabaho ka. Amen? Yan ngayon yung built by wisdom. Kung wala ka ng wisdom na yan, yung tamang salita ng Panginoon na yan, na galing sa tamang tao na gagamitin sa buhay mo, tatamaan ka talaga. Kasi sabihin sa'yo ng mundo, ano daw? Ano ang love? Kasi February ngayon, love makes the world go round. Ayan. Oy, si Ate Sally, talaga naman si Ate Sally. True po, nakalima ng anak, nasa piling pa rin ni nanay at tatay. Wow, grabe ano, tatayo ata ng church to. Mali, wrong. Okay? Unang utos ka, work. Anong ginawa nito? Ko. Okay. Balik tayo sa sinasabi ko kanina. Kaya nga, built by wisdom, kung hindi ka talaga lulubog sa salita ng Panginoon, hindi dadaloy sa iyo yung tunay na karunungan niya. Kaya unang utos ng Panginoon, work. Amen? Hindi hayahay. Ano pa sabi ng salita niya? Huwag pakainin ng mga tamad. O, kita mo na. Salita ng Diyos yan. Pero hindi ibig sabihin, dahil matalas ang salita ng Panginoon, wala kang pang-unawa. Kaya makikita mo napakabalanse nitong Proverbs 24:3 na pinagbasihan ng tinatawag na unconditional love of God. Ano yun? Sabi niya,
Built by wisdom ang bahay, pero established by understanding. Itinayo ito kasi pagka nagtatayo, di ba, maraming pukpukan, maraming kiskisan, kaya masakit eh. Masakit talaga ang salita ng Panginoon pag ninamnam mo. Yun ang katotohanan dyan. Kaya ang tawag kay Kristo ano? Anong tawag kay Kristo? The rock of offense. Tama? A stumbling stone. Nakakatisod. Nakakatisod talaga ang salita. Okay? Pero once na mabuo ka, kung sumunod ka lang kasi ng mas mabilis at nag-submit ka ng mas mabilis at nagkaroon ka ng pagpapakumbaba na mas maaga, mabilis mabuo itong bahay na to eh. Amen? Ngayon, nung nabuo ka na ngayon, so ngayon ang susunod dyan. Hindi ibig sabihin mag-isa ka lang. May mga maninirahan dyan. Iba-iba ugali niya. Kaya kailangan mo ngayon ng understanding. Kasi hindi mo na ngayon sila nakikita na nakakainis na manugang, hindi mo na sila nakikita nakakainis na anak. Hindi mo na rin sila nakikita mga pakialamerong nanay at tatay. Amen? Eh lalo na pag kasamang pastor pa, pakialamero din tong pastor at pastora na to. Okay? Hindi mo na makikita yon dahil naiintindihan mo na at may pangunawa ka na kung bakit sila nagsasalita at nakikialam. Ngayon, babalansin ulit natin. Balik tayo sa wisdom. Eh, grabe na po kasi magsalita yung magulang ko. Mga magulang, para naman to sa inyo. Bumalik ka naman doon sa Ephesians 6. Tama yung sinabi ng Panginoon na sundin mo ang mga magulang mo sa Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina dahil itong unang utos na may kadakip na pangako, lalawig ang buhay mo, hahaba ang buhay mo, sasagana ka. Minsan kasi yung mga magulang ini-skip yung next verse. Ano yung susunod na next verse doon? Kayo naman mga magulang, huwag niyong durugin ang mga puso ng inyong mga anak. Amen? So, pambalanse lagi yan. So, hindi puro understanding. Kasi alam mo, pag puro understanding, mauuwi na naman tayo doon sa nakakaawa. Hindi na natin madodraw yung line ng pang-unawa at nakakaawa. Pansinin ninyo, ang pinaka-root word dyan, parehong awa. Kaya lang yung isa, umuunawa. Yung isa, naaawa lang. Tama? So, iba yung pang-unawa. Kasi pagka meron kang pang-unawa, you can draw the line between mercy and pity. Ano ba yung mercy at pity? Yung pity, naawa ka lang. 10 taon na naawa ka pa rin. Ibig sabihin, may problema talaga yan. Amen? 10 taon na nakanganga pa rin sa'yo. 10 taon na nakasalo pa rin yung kamay. May problema yan. Amen po. At ang problema niya, problema sa puso. Ngayon, iba naman yung habag. Mercy. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung madodraw ninyo yung line dahil sa wisdom, nauunawaan mo, pero you can draw the line between mercy and pity. Ano naman ang mercy? Yung awa mo, pang-umpisa lang yun. Pero habang tumatagal, habag ang mangunguna sa'yo. Anong salita ng Panginoon? Ang sabi niya, ang batang hindi nadadapa, hindi matututo. Tama, hindi. Kaya nga, di ba, pansinin ninyo yung prodigal son, balik natin sa prodigal son, ay, digress ko lang dun. Balikan niyo yung kwento ng prodigal son, yung napakawalang yung anak na to, yung alibugang anak. Buhay pa yung magulang, hiningi na yung mana. Ganyan kawalang yan, di ba? Pinigilan ba nung umalis? Pinigilan ba ng magulang? Pinigilan ba ng tatay yung anak nung umalis? Hindi. Kasi sa mata ng mundo, once 18 years old ka na, ang tingin ng mundo, matured na. Hmm. Sabihin mo dyan, wrong. Mamaya pag-usapan natin yung maturity kung may oras pa. Sa dulo yan. So umalis ngayon tong bunsong anak. Hinabol ba? Kaya nga sa mata ng mundo, kung mata ng mundo yan, hahabulin ng magulang yan. Pero dito mo makikita talaga yung wisdom ng Panginoon. Binigyan ka ng karapatang mamili at hindi ka niya pipilitin. Pero sasabihin din sa'yo ng Panginoon yung consequence ng pagsunod mo at hindi. Amen? Kapag sumunod ka, masakit sa umpisa, pero sandali lang. Kung naalala niyo sa restoration, for a little while. Tama? Pero ano naman ang kapalit niyan? Kung nakinig kayo nung sermon naman namin sa The Hub of Christ Iligan, yung pinaka-last namin na pinag-usapan doon, ang kapalit niyan, kokoronahan ka ng korona ng buhay. Ano ibig sabihin ng crown of life? Doon sa 7 crowns na pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon, yan ang isa sa pinakamatindi. Kasi kahit nandito ka pa lang sa mundo, di ka kakapusin.
Amen? Hello, Pastor Dong. Wow. Kamusta dyan sa Australia? Nakita ko na naman yung pinagpalang mga umaapaw at overflowing. Nandiyan na naman kayo sa Gisyon. Nainggit na naman ako. Kung pwede niyo ipadala dito yan, Diyos ko, ang dami talaga. Salamat. Salamat sa buhay ni ng ating kasamang lingkod dyan, kina Pastor Ben and Odessa Respicio. Kamusta din sa mga kasama natin sa Australia, yung mga kapatiran dyan? Hi po. Okay, so balik ngayon tayo rito. Asa na tuloy ako? Naalala ko yung binanat yung manugang eh. Ang dami mga manugang at ganun dito nagre-react eh. Okay, so hello, Brother Sam. Okay, Word of God compared to a hammer and sword. Tama. Talagang may bubuin. Pero yun nga sabi ko, babalansin mo yun sa pangunawa. Amen po? Okay. So, in short, hindi natin sinasabi na yung tatlong pag-ibig dito baliwala. Kasi nandito ako sa mundo. Napakabato mo naman ako. Di ka marunong umibig ng kung lalaki ka, di ka iibig sa babae. Paano naging mga pamilya mo? Sabi kasi ni Pastor, kami lang ni Lord. Wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko, yung pag-ibig ni Lord ang bit-bit mo. At nakikita mo yung ibang tao kung paano siya nakikita ng Diyos. Yun yung tama. Amen? Yan po yung agape. Kasi minsan na may misinterpret to agape. Ay, love ni God yan, di kami na lang ni God. Naku po, wrong. Sabi nga natin yan, wrong talaga yan. Gusto mo ng tama, eto ulitin ko. Pag sinabing agape, bit-bit mo sa puso mo yung pag-ibig ni Lord at nakikita mo na ngayon yung iba kung paano niya nakikita. At sino ba tayo? Anak ng Diyos. Amen? Amen. So, hindi ka na driven predominantly by feelings, kundi you are now predominantly driven by His wisdom and His understanding. Amen po? Okay. Lagay niyo dyan kung okay na tayo. Amen. Yan. Wow. Kumusta, Sister Minda Soriano Nasyon? Nako, tagal na po tayo hindi nagkakausap. Welcome back po. Okay. Kaya ang nangyayari ngayon sa atin, dahil masyado tayo umasa doon sa unang tatlong pag-ibig na yon, na humanly, wala ngayon yung pag-ibig ng Panginoon. Ano nangyari? Lagi na lang tayong broken. Paulit-ulit na lang yan. Broken heart. Paulit-ulit na lang yan. Eto ngayon kung wala ang Panginoon sa'yo. Kung naghiwalay kayo ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, ang hahanapin mo ngayon, bagong boyfriend at girlfriend. Tama, hindi. Yan tinuro ng mundo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, hindi lang yung drama. Sorry po ha, tama, bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Huwag na po kayong makinig ng mga chismis at kwento ng mga artista. Tignan niyo yung iwalayang Kathleen at saka Daniel. Parang ako dito nakikinig, ano. Hindi ko sinabing huwag kayong makinig, kundi huwag kayong madala. Tignan niyo pinag-aawayan ngayon. Uy, dapat may kapalit na para makamove on. Ha? Kay Lord, hindi na importante. Ano ngayon kung nawala sa kanya yung jowa niya? Di kaya may mensaheng Panginoon doon na lumayo kasi siya sa Diyos, kaya ganyan na nangyari. Amen? Ayan. Wow, Pastor Dong, salamat po. Magtanim lang ng pag-ibig at ang pag-ibig na agape mula sa Diyos conquers all fear. Tama. For perfect love casts out fear. Kaya huwag ka na matakot kasi yung gusto ng Panginoon talaga. Salamat, Pastor Dong. Again, ididikit natin sa mensahe natin kanina, hindi interesado ang Diyos kung ano yung nawala sa'yo. Interesado siya sa ating nagwala. At isang dahilan kung bakit tayo nagwawala, isang malaking factor dyan. Salamat, Pastor Dong, sa nilagay mo. Isang malaking factor kung bakit tayo nagwawala, takot. Amen? Kaya ang ganda na sinabi talaga ni Pastor dito, magtanim ka lang ng pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang bahala na gumapi. Saan? Sa mga takot na yan. Nakakatakot pag nawala yung jowa ko. Why? Kasi yan, kapapanood ng pelikula. Sabi kasi po ni Tom Cruise kay Renee Zellweger, you complete me do sa Jerry Maguire. So lahat naman tayo, talaga namang, naku naman, nadulog ang puso natin doon. Ano, you complete me. So pag nawala yung jowa, di ka na kompleto. So PWD ka na rin. Tignan mo nga kung pwede ka mag-apply sa munisipyo at saka sa City Hall. Pwede niyo po ba ako bigyan ng ID ng PWD para may discount ako? Ha? Anong na-disable sa'yo? Puso ko po. Babatukan ka lang siguro din sa City Hall. Amen. Yan ang epekto ng masyadong emotion.
Okay, so hi Daddy Ben. Perfect Love Casts Out Fear. Nice song. Wow, alam mo na rin talaga yan ha. Hi Ate Veronica Sidayon. Welcome po. Yan. Si Ate Emerald, oh, intriga pa oh. Parang kayo po yata updated kina Katniel. Hindi ate. Di mo maiiwasan kasi sa opisina, naririnig ko yung mga tauhan ko pagka may mga break. Maririnig mo, pinag-uusapan yun. Dito ka, kahit po doon sa atin sa Iligan kahit sabihin yung Bisaya yung mga salita pag napag-usapan yan, talaga namang unending. Lahat naging expert lahat. Expert sa buhay nitong isa, expert sa buhay nito, expert sa relasyon. Kaya may kanya-kanyang opinion. Pero pag sinala mo at the end of the day, karamihan ng solusyon, eh, bakit siya lang ba? Meron namang iba. O, kita mo na. Kasi nga ang mundo, gusto niya sakto. Nawalan ka ng boyfriend, palitan mo ng boyfriend. Si Lord hindi yon. Kay Lord, kung nawalan ka ng boyfriend, may mensahe si Lord. Ano yung mensahe niya ron? Nawalan ka man ng boyfriend mo, nawalan ka man ng girlfriend mo, masakit man yan. Pero kung kasama mo si Lord, kumpleto ka pa rin. Kaya huwag kang matakot because ang tunay na perfect love ng Panginoon na galing sa agape, cast out fear. Amen? Kasi ang fear natin number one broken heart. At kung babalikan mo to i-analyze mo mabuti. Yung mga napitak o nadurog nating puso, sa totoo lang, dalawa kasi lagi yan 'di ba? Yung umibig at inibig. Tama? Okay. Sabi ni Pastora Mavic, may comment daw si Kuya sa ano ang comment ko? Too much love will kill you. Yan ang pinakamatindi. Yan. Okay. So si Ate Veronica, si Daya naman sabi niya, pinagpalang hapon po at sa lahat ng mga sumusubaybay. Pinagpala ka talaga. Okay. Oh, si Pastor Dong, nag-react na naman. Salamat po, Pastor. Huwag matangay sa buhay ng may buhay na puno naman ng kabigo. Yan yung sinasabi ko. Bakit yung pag-uusapan kasi yung nabigo? Kaya magpo-focus kayo sa buhay ng iba. Yung buhay mo muna, yung buhay mo ba, inayos mo na ba? Ayan, yun ang gusto sabihin ni Pastor dito. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 13, love from God endures all things because believe all things and does not keep wrong records. Amen? Okay. Ganda talaga. Salamat, Pastor. Okay. Saktong-sakto ngayon dito sa siningit nating mensahe sa screen kung nakikita nyo. Laging dalawang partido dyan sa human love Merong umibig at inibig. Ngayon, pagka nagkaroon ng siraan, nagkaroon ng kabiguan, merong na-offend o offended at merong offender yung nagkasala. May pinagkasalaan at may nagkasala. Amen? Okay. Ganyan ang mundo. Tignan nyo mabuti. Laging dalawa. Hindi yan yung ano, no? Dahil mag-isa ka lang na broken heart ka. Wrong! Kaya na broken heart. Kasi may nag-offend sa'yo. At nang dahil dyan, ito yung pinaka-keyword dyan. There is a loss of trust. Kasi kaya mo minahal yan, pinagkatiwalaan mo. Tama, hindi. Huwag na natin pag-usapan ng jowa o partner. Pag-usapan natin yung barkada. Pinagkatiwalaan mo dyan. Sabi mo, oh, secret lang ha. Oo, atin lang yan. Sus, Brother Joseph, wala pang isang oras na broadcast na dun sa ibang kabilang grupo ng barkada. O punta tayo dun sa mga kamag-anak. Ganun din yan. Uy, wag natin ihang yung dirty linen natin. Atin-atin lang tong pamilya. Sabihin naman nung isa, pinsan man yan, tiyahin man yan, kung ano man, basta kadugo mo. Huwag ka mag-alala. Magkakasama tayo, isang pamilya. Ayun din, ganun din. Di pa lumagpas si alas 4 ng hapon na ikalat na doon sa mga kaibigan. Amen? Kasi nga, it's a loss of trust. So every time na magkakaroon tayo ng tinatawag na broken heart, okay, dalawa yung partido dyan, yung isa na offend, yung isa offender. At itong offended, normally, nawawalan ngayon yan ng pagtitiwala doon sa nagkasala o offender. Amen? Okay. Ito ang pinakamalalim na mensahe dyan. Kasi sira talaga ang pagtitiwala mo sa minahal mong tao. Lalo na pagka nabitak ngayon yung pag-ibig mo ng Phileo, Storge at Eros. Kasi tao nga yan. Nakuha po ninyo? Huwag kang magtaka. Ulitin ko. Kung umikot ang mundo mo sa Phileo, Storge at Eros. Bakit? Expect mo mabibigo ka. Sigurado yan, 100%. Pag binigay mo yung pagtitiwala mo dahil sa tinatawag na pag-ibig na yan, doon sa taong yan,
be it phileo, storge, o eros, expect mo mabibigo ka. Magkakaroon ka talaga ng bitak sa puso. Amen? Ulit-ulitin natin to ha. Kailangan maintindihan nyo to para hindi na kayo laging nadadapa. Otherwise, madadapa at madadapa kayo hanggat hindi ninyo ninanamnam itong salita na to, itong karunungan na to. Kapag talagang nilagay mo ang pagtitiwala mo sa isang tao, kaya mo siya minahal, it doesn't matter kung dahil kadugo mo yan, hindi mo yan kadugo, o dahil partner mo yan sa buhay. Expect mo, expect mo, somewhere down the road, somewhere in the future, di ko alam, near future, matagal pang future, kakaroon ka ng broken heart. There will be a loss of trust. Amen? Okay. So sabi naman dito, hi, Ate Melda Hakilmo, welcome po. Hey, kay Ate Yogi, Yolanda Yao. Tuloy tayo. Kaya sa Romans 2 verse 5, ang sabi dito sa Romans 2 verse 5, but because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath and revelation of righteous judgment of God. Kanina yung mensaheng to, naalala niyo yung sinabi ko kanina, doon sa humanly love, yung phileo, storge, at eros, merong pagka nagkaroon ng broken heart, yung broken hearted, yun yung offended. Tapos may offender. May pinagkasalaan, okay, yung naging biktima ng circumstansya na yun, at meron ding ng biktima. Sino yun? Yung offender, yung nagkasala. Yung mensahe ito na Romans 2:5, para dun sa mga naka-offend. So sabi rito, dun sa nagkasala, pagpatuloy na matigas ang ulo mo, pagpatuloy na hindi mo pinagsisihan at nagbalik loob para mapihit ang puso mo pabalik sa akin, ano sabi ng Panginoon? May consequence yan. Ano yung consequence yan? You are storing up wrath for yourself on the day of wrath. Intindihan ninyo? Ibig sabihin yan, pagbabayaran mo yan. At pag dumating muli ang ating Panginoon on that day of reckoning, ulang na lang sabihin sa'yo kung nanonood ka ng action movie, may paglalagyan ka. At yung paglalagyan na yung mainit dun. Amin po. Galing sa salita ng Panginoon niya, sana makinig ka talaga mabuti. Dahil dito, sabi ng Panginoon, and revelation of righteous judgment. Alam mo, gusto niya mahayag sa iyo kung ano yung pagbabasihan niya. Ano yung pagbabasihan niya kung ikaw ay mapupunta sa mainit at saka katabi niya? Yung righteousness niya, kaya righteous judgment. Ano yung righteousness niya? Katwiran niya. Hindi yung sarili mong katwiran. Eh, nasaktan din po ako, kaya nanakit ako. Yan, maganda yan. Sukin natin ngayon yan. Kaya ako nanakit kasi sinaktan din ako. Ayan. So, nung una, offended ka. Pero dahil nasaktan ka, naging offender ka na rin. O, kaya hindi ka ligtas dito. Sa unang circumstansya, ikaw ang nasaktan, offended ka. So, ano ngayon ang ginamit mo? Damdamin mo. So, para makaganti ka, anong ginawa mo? Inoffend mo rin siya. Para patas. Kasi yung ano ng mundo, di ba? Kung ano yung nawala, yun ay ibalik. Tama. An eye for an eye. Tama. A tooth for a tooth. Nasa Old Testament po yan eh. Di ba sinabi nga ni Cristo, di na yan? Kaya mahalin mo yung kaaway. Sino ba yung kaaway mo? Yung naka-offend sa'yo. So, ibabalik mo rin doon, mga offend ka. Tama, hindi? Wrong! Sabihin mo dyan. So, ano sabi ng salita ng Panginoon kapag ikaw naman ang na-offend? Panginoon, hindi nila alam ang kanilang. Ayan. Para mas maliwanag, ano sabi ng Panginoon sa Mateo 5? Kung mananampalataya ka, bago ka pumunta sa aking sambahan na templo, iwan mo yung alay mo doon sa labas ng pinto. Mag-U-turn ka, bumalik ka. Puntahan mo yung tao na kaalitan mo. It doesn't matter kung ikaw yung offended o offender. Basta nagkaalitan kayo. Pagpalagay mo na ikaw yung na-offend, hindi ka pa rin ligtas. May utos pa rin sa atin. Mag-U-turn ka. Puntahan mo yung taong yun. Sabihin mo sa kanya, magkasundo na tayo. Kasi sa English ang word be reconciled. Di naman sinabi dong ask forgiveness o give forgiveness eh. Kasi alam din naman ng Panginoon na lalo na kung yung kabilang partido, yung pupuntahan mo na hindi talaga tunay na mananampalataya.
Kahit siya na yung naka-offend, siya pa yung may pride. Hindi sinabi ng Panginoon na hintayin mo na siya yung lumapit. Hindi. Ang sabi niya, ikaw na mananampalataya. It doesn't matter kung ikaw ay offended. Ikaw na yung unang lumapit. At sabihin mo, magkasundo tayo. Be reconciled. Amen? At kung meron ka rin ginawa para ma-offend siya, limbawa, siya yung nanguna, ikaw mananampalataya ka, di mo mapigil ang sarili mo, may kinausap ka ibang tao, siniraan mo pa siya. Alam mo, walang ya talaga yan, ganyan, 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 ganyan. Alam mo, kasalanan din yun. So, makipagkasundo ka, humingi ka rin ng tawad, pasensya ka na dahil doon sa nainis ako sa'yo, nasabi ko tuloy sa ibang tao na walang ya ka. Pero dapat di ko sinabi yun. Diba, makita mo sa puso mo na patawarin mo ko. Ngayon, pag hindi, paano pastor pag hindi tinanggap? Aba, di mo na problema yun. Problema niya ngayon yun. Kasi sa mata ng Diyos, at kung galing talaga sa puso mo yan, absuelto ka. At saka ngayon bumalik, sabi ni Kristo, doon sa sambahan, doon sa templo, para tanggapin ko yung alay mo. Kaya akala mo, ay, nagbibigay naman ako sa tithes and offering. Ay, nagdilingkod naman ako sa ministry ko. May bit-bit kang puot galit at hinanakit dahil ikaw yung na-offend. Wrong! Ikaw ang unang lumapit pabalik. Kasi isa sa pinakamalaking hadlang ng wellness of spring of life sa puso natin. Kaya hindi bumubukal yung tunay na buhay sa atin. Kaya para may harang lagi yung buhay natin kasi root of bitterness. Kasi may natitira pa rin dyan po at galit at hinanakit kahit konting tampo. Kaya yung sinasabi dito sa Romans 2:5 na offender, lahat tayo yan. Kasi nga kung di mo naiintindihan ang salita ng Panginoon at nadala ka ng damdamin mo, nung umpisa, offended ka. You ended up offender din. Amen? Amen. Okay. Kaya pa ba? Sabihin niyo kung kaya pa. Baka masyado na masakit yan, pastor. Kapag daanan mo nga yung kasawian ng pag-ibig, salita lang to ng Diyos, kaya mo yan. Amen? Kaya katulad ng sinabi ko na isang linggo, doon sa mga bago, medyo mabigat sa puso ninyo, eh, talaga minsan hindi mo kakayanin eh. Siguro po, umexit ka muna, tapos balik ka mamaya, pag ready ka na. O di kaya, sabayan mo ako, katulad niyan, medyo natutuyuan tayo, inom muna tayo saglit. So, inom ka muna. Yan. So, yung parang natuyo mong damdamin dahil ang bigat na naririnig mo, naibsan na naman. Amen? Pero alam ko, karamihan na nakikinig dito, lagay nyo na sa chat box. Kaya pa po, tuloy, lagay nyo dyan. Amen? Okay. Hello, Pastor Walter. Kita tayo bukas. Die to self and forgive. Amen. Sige. Diretso. Punta ngayon tayo dito sa agape. Mag-focus tayo sa agape. Yung divine love ng Panginoon. Diretsuhin ko kayo. Hindi nyo matututunan ang tunay na agape kung magbabasa lang kayo ng Bible o sasabihin ninyo may direct relationship naman ako kay Lord. Hindi nyo talaga matitrain ang puso ninyo kung sasabihin ninyo, kaya ko to dahil kasama ko si Lord. Kulang yan. Amen? Diretsuhan lang kasi kapos tayo sa oras. Ang bisa oras, 3 o'clock na. Dapat tayo sa gitna dito. Okay. Anong kailangan mo? Sabi ko noong una, di ba? Bahagi ng restoration process. Dapat tanggapin mo muna in the beginning, God. Lagi mong kasama ang Diyos. At ang partisipasyon mo rito, repentance. Kasi nag-express ka na ng interest mo sa Panginoon. Lord, pinagsisihan ko na kasi gusto ko na magbalik loob. Yun ngayon na susi doon sa proseso ng restoration. Pero anong sabi ko kung naalala ninyo yung sa proseso ng restoration? Kaya mo ba yan mag-isa? Hindi. Balik kami yung sarili mo doon sa pag-ibig ng tao. Pag may problema ka tapos gusto mong makaangat muli, pinagalitan ka na magulang mo, nung teenager ka, di mo na matiis, naglayas ka. Saan ka pumunta? Barkada. So, akala mo yung proseso ng rebuilding at restoration mo nandun sa barkada. Pero ngayon, ikaw ay pumasok. Saan? Pumasok ka ngayon dito sa realm ng Panginoon. Dahil in the beginning, God. Dahil ikaw ay may pagsisisi at gusto mo magbalik loob sa Panginoon. Sino ngayon ang kasama mo? Hindi na barkada? Hindi na yung mga kamag-anak sa mundo? At lalong hindi din yung partner mo in life. Hindi ko sinasabing iwan mo yan. Okay?
Kakapusin din yan. Amen? Didiretsuhin ko kayo. Ano yung picture? Ano yung picture? Lagyan niyo dyan sa chat box kung ano yung nakikita niyo yung picture. Alam niyo kung ano yan? Church. Amen? Parang hindi ata nakikita. Tinitignan ko dito sa FB Live natin eh. Gab, nakikita ba? Okay. Sige, sige. So, kung mapapansin niyo dito, yung picture na yan, yung agape na yan, kung wala yung picture ng simbahan, di ka talaga mabubuo. Didiretsuhin ko na kayo. Kaya ulit, kung sa buhay mo sa mundo nun, barkada inaasahan mo, ngayon ang aasahan mo na ngayon, hindi na tao, Diyos. At sino ba ang katawan ni Kristo na iniwan niya? Wala iba kundi simbahan. Ano yung body of Christ? Churches. So, wag ka na doon sa mali. Pumunta ka na dito sa tama, sa mata ng Panginoon. Kundi tatamaan ka na naman. Ano yung tamang church po? Sino bang mga tao yung umabot sa'yo sa panahon ng pagkakadapa mo at nakilala mo ang Diyos? Ayun pong ano, si Church ABC. Oh, yung pala si Church ABC. Di alam mo na. Amen? Kaya lang po, sabi nung magulang ko, doon dapat sa Church XYZ kasi doon kami naggaling. So mamamatay kami ron. Ay sige, mamamatay ka talaga pag hindi ka pa sumunod. Sinasabi na nga namin sa iyo yung tamang proseso eh. Kung paglalaban mo pa rin yan, eh ikaw na yan. Sabi naman nila, walang pilitan eh. Okay? Pero walang sisihan. Sabi kasi ni Pastor Walter, walang pilitan pero walang tanggihan. Ito na, dagdag natin na mensahe, ang ganda revelation. So, walang pilitan pero walang sisihan sa dulo. Kasi pag pinili mo pa rin yung sarili mong katwiran, eh kasi po, ang alam ko talaga, dapat kung ano yung nakamulatan ko. Hindi naman yung nakamulatan mo eh. Ang tanong ngayon dyan, saan simbahan, sino mga ginamit ng Panginoon para makilala mo siya? Si Church ABC po. O di alam mo na yung ibig ko sabihin. Gusto mo talaga mapihit ang puso mo, gusto mo mabuild ka, maintindihan mo at malakaran mo yung agape. Pumunta ka doon sa tamang simbahan na yun kay ABC. Eh kaya lang po, kinalakihan ko sa XYZ. Eh, sabi, doon ako mamamatay. Eh, kaya nga namamatay ka na eh. Buhay ka pa para ka na namamatay eh. Pag pinagpilitan mo yan eh. Amen? Ay, hallelujah. Okay, kaya pa? Kaya pa. Sige, proceed. Sige. Ngayon dito, para matulungan ka namin, yan. Ang tama, nakita ko si Pastor Walter dito. Quality Management System. May checklist ngayon tayo. Okay? Para ma-check ba yung puso mo. Importante yan kasi sabi nga ni Pablo, di ba? Guard your heart. At bahagi ng guarding your heart, need to have a clear set of verifiable criteria. Ha? Salita ng mundo yan. So meron kang checklist para masabi mong you have guarded your heart. Number one, napihit na ba ang puso mo? Hindi sa mundo, kundi kay Lord ha. Kasi pwede mo sabihin, napihit na po puso ko eh. O saan? Sa tamang barkada po. Patay tayo dyan, tao na naman yan. Bago ako maghanap na naman ng barkada, si Lord muna. Yung tamang barkada, susunod na yan. At as much as possible nga, iwasan mo yung puro barkada. Kasi tatamaan ka na naman dyan. Amen? So, bumalik ka muna kay Lord, wag yung tamang barkada, hindi mo maling barkada. Tatamaan ka talaga dyan, bumalik ka muna kay Lord. Heart is turned back to the Lord, not the world. So, pihitan ng puso. Next, yan ang sinasabi ko. Pag napihit ang puso mo, hindi yan automatic. Again, yung sample ko na isang linggo, di ba, na stiff neck tayo. Para nung pinanganak tayo, nasanay tayo, nung nakatingin tayo patalikod sa Panginoon. Ba, ang Panginoon nandito sa kanan ko. Nung pinanganak tayo, ang puso natin, ang spirit natin nakatingin sa kaliwa. Kasi nakatalikod tayo eh. Yan talagang kondisyon ng mga puso natin. Ngayon, nung nahipo ang puso natin, karoon ng touching of the heart, at nalaman natin yung napakamakasalanan nating kalikasan, dahil nauntog na tayo, nadapa tayo, gusto ngayon natin magsisi at magbalik loob. Paano ka magbabalik loob? Dapat, papaling ka ngayon sa Panginoon. Eh di ba parang ang stiff neck? Nasanay ka buong gabi, sarap ng tulog mo, napakasarap dito bumaling sa kaliwa. Pagising mo, every time na ibabaling mo sa kanan, masakit. Tama hindi? Tama. Kung walang magagabay sa'yo, na magsasabi sa'yo, kaya mo yan, dahan-dahan lang yan, sige, kaya mo yan. Kung walang magte-train sa'yo nun, paano mo ngayon mateturn yung na stiff neck mong puso? Amen? Kaya kailangan mo talaga yung church dito.
Kaya kung dito pa lang, sasabihin mo sa akin eh, hindi pastor, hindi. Doon talaga ako mamamatay. O sige, itigil mo muna to. Hindi kami yung titigil. Ikaw muna yung tumigil. Mag-exit ka muna. Pagkanda ka na, balikan mo to. Tandaan mo lang kung nasaang oras at minuto tayo, oras at minuto umexit ka. Amen? Napakaganda revelation. Alam mo ba, ganyan ang nangyari tuloy kay Adan at kay Eva, umexit tuloy sa Garden of Eden. Kaya kung ako sa'yo, kahit masakit, stay tuned ka lang. Amen? Kaya mo yan. Sabi ko nga, inuman mo lang ng tubig yan. Next, heart tune. Pag yung stiff neck mo, nabaling mo na, ang susunod na mangyayari ngayon dyan, how will you keep it na naka-tune in kay Lord? So, kailangan mo ngayon dyan ang Holy Spirit. Kaya hindi ka lang born again by water baptism, dapat ma-born again ka in the Spirit. Amen? Next! Bakit ba tayo nagkakaroon ng turning, training, at tuning? Kasi nga, pag-establish ka na sa salita ng Panginoon, di ba? Sabi doon sa Proverbs kanina, a house is built by wisdom. Kaya ang masakit ang salita ng Panginoon eh. Pero pag ikaw ay nagpahubog at nabuo na ngayon, ikaw na buhay na tahanan ng Panginoon, ang outcome na hinahanap ng Panginoon dyan, magkaroon ka ng maunawang puso. Kasi yung tahanan mo na yan, maraming maninirahan dyan. Ibig sabihin, maraming papasok sa katawan mo. Hindi. Kundi, magiging attractive ka. Bakit ka magiging attractive? Kasi may nagbago sa buhay mo. Pero hindi lahat na ma-attract sa'yo, okay? Yung mga taong kaaya-aya. Mas maraming ma-attract sa'yo yung mga taong mali. Bakit? Una, mga intrigero-intrigera. Oh, totoo ba nagbago yan? Malay mo, mabago din ang puso nila. Sino yung mga susunod na kandidato dyan ng mga mali? Yung pagod na. Nakikita nila, parang yung kondisyon mo nung araw, pareho kayo, pero bakit ikaw nagbago? Sila gusto na rin pagod na. So, iba't ibang klase. Kaya naintindihan nyo kanina bakit sinabi natin, a house is built in wisdom, pero it is established by understanding. Kasi pag sinabi established, sa pagmatagalan, ganito ka mag-ooperate. Karoon ka na maunawaing puso. Eh, di ba yung dasal ni Solomon sa mga taga The Hub of Christ? Anong hindi niya sa Panginoon? Panginoon, salamat sa karunungan, pero ngayon, ang bigay mo ngayon sa akin. Huwag yung sobrang katalinuhan, di ko hiningi ang kayamanan, hinihiling ko ngayon sa iyo, pagbigyan mo ako ng maunawaing puso upang mapamahalaan ko ang mga matitigas na ulo ng mga tao na to. Kasi ang tao talaga matigas ulo, kahit naman tayo eh. Amen? Understanding heart. Why? Dealing with others. Kasi kaya kailangan mo yung maunawing puso dahil ikaw, gagamitin ka ng Panginoon for good works. Amen po. Yan ang purpose talaga natin. Tayo ay mamahala upang maikalat natin ang magandang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang magandang balita. Dahil yung magandang balita, hindi lang yung nagpipreach ka. Pinakamagandang balita nakikita sa buhay mo. At kung meron ka maunawing puso, hindi ka mahihirapang makipag-fit kahit saan. Amen? Gano'n ka ka-adaptive, gano'n ka ka-flexible. Kasi hindi mo na nga nakikita yung ibang tao na papapakinabangan ko ba to? O kaya hindi mo nakikita yung ibang tao na ayoko, gusto ko dun lang sa mga kasundo ko. Kundi nakikita mo yung mga tao, okay? Interesado man sila o hindi sa'yo, nakikita mo ngayon sila, lahat sila anak ng Diyos. Nga lamang magkakaiba yung maturity nila. Pasok tayo dyan pagkatapos ito. Pero gusto ko masagap ninyo ngayon, kaya ka nagkaroon ng maunawaing puso para ikaw matuto ka ngayon makipag-fit sa ibang tao. At ang pinakamagandang training ground ng fitting together at growing together, wala iba kundi ang simbahan. Amen? Kasi alam mo ba sa simbahan, pare-pareho ugali, magkakaiba rin. Kaya meron ding intrigahan, meron ding samaan ng loob, meron din naman tampuhan. Kaya lang, ang kagandahan sa loob ng simbahan, dahil kung tamang lugar yon, tamang simbahan yon, at may mga tamang namumuno doon ng mga pastor at leader,
babalik at babalik kayo at the end of the day. Kung meron man kayong contention, ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Regardless kung ano yung nararamdaman ng bawat isa. Kaya dito, matututo ka ngayon mag-fit. At pag natuto ka ngayon mag-fit dito because you have that adaptability and flexibility, lalago ka. Kasi hindi ka lang pang Paranaque. Pwede ka rin pang Cebu, pwede kang pang Iligan, pwede kang pang Ilocos kasi hindi ka na bound ngayon kung ano yung lugar, hindi ka na rin bound kung ano yung culture. Kasi para sa'yo, it's not about the external environment. It's all about the condition of the heart. Amen? Yan. So, dahil you can now fit adaptively and you can grow anywhere kasi you have that flexibility. You can now participate in the good works. At the end of the day, ang good works, hindi lang po yung kumakanta tayo sa simbahan. Ang pinakamatinding outcome ng good works, nag-participate ka ba para ma-rebuild ang buhay ng iba kung paano ang buhay mo na-rebuild din? Amen? Amen. Okay. Kaya kailangan mo talaga ang simbahan. Sabihin mo dyan sa chat box. Opo, kung wala ka pang church ha, lagay mo niyo sa chat box. Hahanapin ko na po ang tamang simbahan. Okay. Pero alam ko minsan may talagang mga pilosopo pa rin eh. Pero bakit po Christian na? Minsan pahirapan tayong i-practice ang agape. Yan. Nasa simbahan naman ako eh. Pero bakit ang hirap i-practice? Bakit hindi ko siya maibig-ibig? Parang ganito, di ba pwede pastor, pinatawad ko na lang pero wag ko na lang makita yung pagmumuka. May nagtanong talaga sa akin yan isang beses. Kung maalala ko sa work, oo, kaibigan. Basta naalala ko one time, may nagtanong, di pa ako pastor na may nagtanong sa akin, pwedeng ano lang, pinatawad ko pero ayoko na lang makikita yung pagmumuka. Wrong! Malitang mundo kapatid. Magkikita kayo. Amen? Si Kristo nga nakapako sa krus, yung mismo mga nanlilibak sa kanya, nandun sa harapan niya. Sinabi ba niya sa ama, ginamit ba niya, in-invoke ba niya yung pagiging anak, sinabi niya na, ama, pwede ba, kidlatan mo na lang muna itong mga to, pwede ko muna makita. Pinako na nga ako dito, pumayag na ako eh. Bakit hanggang dito, pinagtitripan ako, nililibak ako, pinagkakatuwaan ako. Ano lang sinabi niya? Pinakita niya yung tunay na maunawang puso. Hindi siya nahabag doon sa itsura niya na nakapako sa krus na parang hayop. Kundi ang nakita niya, mas hayop pa mga puso ng mga taong to. Pero ang anak pa rin ito ng Diyos, kaya sinabi niya, Ama, forgive them. They know not what they do. Amen? Okay. So, punta tayo sa Psalms 118 verse 8. Sabi dito ni David, it is better to take refuge in the Lord than to trust in people. Okay. So, unang tip, bakit po kahit Christian na minsan nahihirapan tayo i-practice ang agape? Kaya ka nahihirapan i-practice ang agape kasi hindi mo pa rin nakikita ang mga ibang tao kung paano sila nakikita ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung totoo dyan. Mas umaasa ka pa rin sa ibang tao kaysa sa Diyos kahit Christian ka na. Pero ano utos ng Diyos? Take refuge. Sa ibang version, trust the Lord more than trusting other people. Amen? Kaya maganda may pan-check ka talaga sa puso mo. At minsan, pwede natin kasing i-justify na, hindi, kaya ako lang naman siya pinagkatiwalaan kasi ganito, ganito, ganito. Maraming justification. Kaya kailangan mo ng someone objective. Kailangan mo ng someone na hindi talaga mag-hold back kung ano yung sasabihin niya sa'yo base doon sa salita ng Panginoon sa buhay mo. So ngayon naintindihan mo na kapatid, ba't kailangan mo talaga ng tamang simbahan? Lahat tayo nagpapatama. Kasi kung hindi, paano mo fulfill yung binigay sa yung purpose ng Diyos? Paano ka magkakaroon ng isang fulfilling life na kasama mo ang Diyos kung ay in the beginning God? So kung in the beginning God, yung 100% ng trust natin, walang iba kundi sa Diyos. Amen? So yun ang tinataba sa atin dito, yung pagkapit natin masyado. O, bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. Okay? Hindi po exempted dito ang mga church. Bakit? Ilang beses na yung mga nakita ko din, mga lingkod ng Panginoon, binitbit ang mga church nila. Saan? Doon sa mga political rallies. Why? Umaasa kasi doon sa politiko. Sama tayo doon. Bakit? Kasi nung anniversary namin, laki ng binigay ni Mayor eh.
So yun ang basihan natin, kaya bit-bit-bitin natin yung buong simbahan doon. Kahit na alam natin, yung mga membro sa simbahan, hindi naman lahat talaga kumakampi dun sa mayor na yun. Ang beses ko na po nakita yan, di lang kay mayor, minsan kay Gob, minsan kay Kong, minsan sa barangay na lang eh. Amen po. So, ibig sabihin nun, ang pagtitiwala mo, nasa tao pa rin, hindi talaga sa Diyos. Kung tayo sa Jeremiah 17:5, ganda na sinabi ni Jeremiah rito. Sabi sa Jeremiah 17:5, that is what the Lord says. Cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength. Grabe, no? May sumpa pala pag talagang hindi ka tumigil, lalo na kung lingkod ka ng Panginoon o nananampalataya ka. May sumpa sa atin, alam nyo ba yun? Kung tayo, doon pa rin mananangan sa mga ibang tao. Ito matindi. Kasama pati tayo. Ano ibig ko ng kasama ibig sabihin ng kasama pati tayo? Pansinin niyo yung pangalawang statement ni Jeremiah, makes flesh his strength. So ibig sabihin, hindi ka lang umaasa sa iba, kaya ka nagdesisyong umasa sa iba kasi mas umaasa ka sa sarili mong desisyon. Ang tawag diyan, pride of life. Asan si Lord? Ito lagi ko sinasabi pagka may nagtatanong sa akin na, paano po ba yung tamang desisyon sa ganito, sa ganito, sa ganito? Una kong tanong, pinag-pray mo na ba yan? Pangalawang tanong, anong klaseng prayer? Pangatlong tanong, kamusta na yung relasyon mo sa Diyos? Okay naman po. Hindi lang yung okay. Inaabot mo ba siya through the Holy Spirit? Diyan marami ang sumisemplang. Why? Kung wala ang Holy Spirit, babalik at babalik ka dun sa primary nature natin. Ano yung primary nature natin? Fleshly. Maalis ba natin yung nature na yun? Hindi. Pero pwedeng tapalan yung nature na yun kung sana, na-build mo yung relationship mo sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Eh, ayun yung reason bakit marami tayong spiritual exercises. Bakit kaya may dasalan ng 4:30 a.m. tong simbahan na to? Yun ang number one reason. Bakit kaya nagkaroon tayo ng prayer and fasting? Yun ang reason. Bakit kaya pag nagdadasal tayo, we pray in the Spirit? Yun ang reason. Bakit kaya pag nagdadasal tayo, ganitong manner ng pagdadasal natin as Pentecostal? Yun ang reason. Because without the Holy Spirit, kakainin ka talaga ng laman. At ang pinakamatindi na gatilyo ng kasalanan na galing sa laman, ano nga yung pangatlong gatilyo ng kasalanan hindi mo matatakbuhan? Pride of life, tayo mismo. Tatakbuhan mo yung lust of the flesh and lust of the eyes. Takbuhan mo lang yung object of desire na yon. Takbuhan mo lang yung object of ambition na yon. Kayang-kaya mo yan. Pero hindi mo matatakbuhan sarili natin. Amen? Kaya yung curse is the man who trusts in mankind, hindi lang po sa iba. Ikaw nagtiwala ka sa sarili mo lang din. Ikaw at ako. At ito ngayon ang delikado dyan. Dahil dyan, okay, hindi guaranteed na nagbalik loob ko sa Panginoon na hindi ka rin magbabackslide because your heart turned away from the Lord. Kaya ang kausap dito ni Jeremiah, walang iba kundi tayo mananampalataya. Amen po? Amen. Kaya payagan mo nang may makialam at magsalita sa buhay mo. Yan. Yan ang mensahe dito. Huwag ka umasa sa sarili mo. Payagan mo na. Ulitin ko, payagan mo nang may makialam at magsalita sa buhay mo. Sino yon? Yung pinadala sa iyo lingkod ng Panginoon. Saan yon? Doon sa tamang simbahan. Paano nga po ba ulit malalaman yung tamang simbahan? Bumalik ka. Saang lugar? Sino mga tao ang ginamit ng Panginoon para mapihit ang puso mo pabalik sa Kanya? Amen? Okay? So ulitin ko ha. Payagan mo na may magsalita at may makialam sa buhay mo. Didiretsuhin ko na kayo. Wala iba, kundi mga tamang lingkod nasa tamang lugar. Magpatama ka na. Lagay mo dito sa chat box. Kaya magpatama ka na. Huwag ka na magturo ng iba. Lagay mo rin sa chat box. Magpapatama na po talaga ako. Ibig sabihin na magpapatama, hindi ka boboljakin. Magpapakorek ka na. Amen? Magpapareprove ka na. Amen? Yan. Hi, Ate Maylene Paharillo and Ate Beth Rojas. Welcome po. Yan. Hi, Ate Kasing. Hi, Francis. Kamusta ka na?
Hi, Joanne from Iligan. And kay Krisa Mendoza. Hello, hello, hello. Next na tanong, after ng tanong kanina, ano po ba ang mangyayari sa akin kung ayokong may makikialam at magsasalita sa buhay ko? Sorry, misspell ko yung masalita. Talkative. Magsalita po yan. Ayokong, ulit-ulit. Ano po ba ang mangyayari sa akin kung ayoko may nakikialam at magsasalita sa buhay ko? Baka pwedeng kami na lang ni Lord ang may relasyon. Sinabi ko na kanina, wrong. Punta tayo sa Jeremiah 17:6. Ito yung kasunod ng Jeremiah 17:5 kanina. Sabi dito, for he will be like a bush in the desert. Itong consequence ng sabi naman nila, hindi kita pipigilan. Pero anak, makinig ka mabuti, sabi niya. Ito magiging buhay mo pag hindi mo pa rin sinunod yung sinasabi kanina. Ikaw, para kang tanim sa gitna ng disyerto. Balikan mo yung disyerto, marami bang tanim? Bihira ka makakita ng tanim, di ba? Hmm. Kung meron man, mag-isa ka lang. Kaya nga tama yung sinabi ni Pastor Dong. Basta kami lang ni Lord. Ay, sige, mag-isa kayo. Amen? Okay, next. Dahil mag-isa ka lang, nandun ka sa disyerto, okay? Hindi ibig sabihin, dadaling ka sa Middle East. Para ka nasa disyerto, yun yung kondisyon ng puso mo. You will not see prosperity when it comes. Yung pagpapala ng Panginoon para umangat ang buhay mo dahil naitama ang puso mo, lagi mong mamimisan madalas. Meron umangat ka pero bababa naman. Aangat ka, bababa na naman. Alam mo kung bakit ganun na nangyayari. At tumatagal yung pag-angat ulit natin kasi tayo nagpapiit ng puso. Nagpapiit man tayo sa puso, hindi tayo nagpaturo. Nagpaturo man tayo, hindi tayo nakatono sa Panginoon. Nakatono man tayo, pero hindi natin naintindihan na yung pagtono na yun ng spirit, hindi lang pala dahil nag-speaking in tongues tayo at hindi natin mapuspos sa praise and worship. Kundi dapat magkaroon tayo ng understanding heart. Yun talaga yung outcome niyan, kaya nakatono tayo. Kasi kung ano yung tibok ng puso ng Panginoon, yun ang tibok ng puso mo. Ano ba ang tibok ng puso niya? Ikaw na kaluluwa. Amen? Para maunawaan mo sila, kaya nga binigyan tayo ng pangunawa. Maunawaan mo na lahat sila anak din ng Diyos. Madidiscern mo kung paano mo sila lalapitan, madidiscern mo kung kailan mo tutulungan, madidiscern mo kung kailan mo sila iaahon. Okay? At dahil na mismo yon, you will live in stony ways in the wilderness. Pwede mo ipagmalaki, cornerstone ko si Christ. Built naman ako on the foundation of Christ. Pero kabilang ni Christ, ayun na nga yung nangyari. Naging theological ka masyado eh. Kaya ngayon, para ka ngayon nasa wilderness. Amen? You've created an impression na parang pagdating ng revelation sa second coming, parang ikaw lang maliligtas o kaya simbahan mo lang. So pagka ganun ang kalagayan ng puso mo, ganun ang kondisyon ng paglilingkod mo kung lingkod ka ng Panginoon. Balikan mo to kapatid. Ito pa matindi. A land of salt that is not inhabited. Hallelujah. Sa New Testament, you are the light and the salt of the world. Pansinin mo rito, salt ka nga. Wala naman nakinabang sa pagkasalty mo. Amen? Ang tindi, no? Kaya akala natin itong Jeremiah 17 na to para sa mga non-believer. De, karamihan ng mensahe dito para sa ating mananampalataya at naglilingkod na. Pagpapaalala matindi dito sa atin. Salamat kay Pastora Jo at saka kay Pastora Mayet. Sabi ni Pastora Jo dito, basahin ko lang kung paano tayo kinahahabagan ng ibang tao na mailapit kay Lord. Dapat ganun din tayo magkaroon ng habag sa iba. Amen. Yan po ang understanding heart. Kasi yun, di mo na ngayon sila nakikita na nakakainis, kundi nakikita mo rin sila anak ng Diyos. Amen? Kaya dito, ang pinakamensahe ngayon nito is in God we trust. Hindi mo pwedeng ibigay ng buong pagtitiwala mo doon sa mga tao. Sobra naman yan, magulang ko naman yun. Kahit na tao pa rin yun. Sobra naman, partner ko naman yan. Tao pa rin yan. Ikaw nga mismo, tao ka eh. Kaya huwag ka rin magtiwala ng buong buo sa sarili mo. Pwede kang matisod, kapatid. Amen? Walang exempted dito. Pastor ka, leader ka, mananampalataya ka lang. Walang exempted dito. In God, we trust. Amen po? Yan ang mensahe dito ni Jeremiah. Ngayon, kumbinsido na ako, Pastor. I'll put my full trust in God. Amen. Sige. Lagay mo dyan. In God we trust. Wag na lang we, I.
In God I trust. Sige, lagay mo dyan sa chat box kung talagang nagtitiwala ka kay Lord. In God I trust. Amen yan. Ngayon, yan ang declaration mo. Pero si Lord may sukatan. Yun, talagang Lord, ang galing ano. Siyempre, siya yung gumawa ng langit at lupa. Alam niya talaga, tuso ang puso ng tao. Doon pala sa bahay, sa tiyan pa lang ng nanay natin, sa bahay bata pa lang ng nanay natin, tuso at makasalanan na, di ba? Sabi sa Psalms. Kaya hindi po kasi sinabi mo, I declare, Lord, I put my trust in you. Kakantahan mo pa ngayon na para kang makahilsong kung mag-praise and worship. Walang problema dyan. Pero sabi ni Lord, patingin ulit ng puso mo. Kasi ang sukatan niya, hindi yung galing natin mag-praise, kundi kamusta yung condition ng puso mo pa rin. Tamo, babalik at babalik doon eh. So, dineclare mo, I trust the Lord. I put my full trust and confidence in Him. Kasi pag sinabing trust, ang pinakasinani mo sa pinakamalapit na salita po dyan sa English is faith and confidence. Okay? So, in the Lord, ang measurement ngayon niya, alin? Specifically, maturity ng puso. Gaano nakamature ang puso mo? May sukatan siya at hindi sukatan dyan yung sukatan ng mundo. Kasi sa mundo, 18 na yan eh. Alam na niya ginagawa niya. Ayun nga, alam na niya yung ginagawa niya. Yung ginagawa niyang mali, tinatama niya. At yung tama sa mata ng Diyos, sasabihin niya yun ang mali. Yun ang maturity ng mundo. Iba ang sukatan ni Lord pagdating sa maturity niya. Amen? Punta tayo sa salita niya. Huwag tayo lalayo sa salita. Ah. Romans 8:29, ang sabi rito ni Pablo, for those whom He foreknew, He also predestined. Kasi dito sa verse 2, doon tayo nakatutok eh. Gusto ko, tumutok tayo ng iba. May ibang revelation dito. Huwag natin pag-usapan muna yung mga predestination. Okay? Gusto ko makita nyo ito. To become conformed to the image of His Son. Kasi kahit magtalo-talo tayo, ano ba talaga yung kailan yung panahon ng tamang predestination? Ano ba yung status o condition ng predestination? Ano ba yung attributes o pre-qualification ng predestination? Sa Bible school natin iwan yun, doon sila magdebate. Kasi ang importante rito yung outcome. Ano ba yung outcome dito? Ikaw ba, at the end of the day, regardless kung ano yung theological persuasion mo sa predestination, ikaw ba nagbago talaga? Yes. Ano kasing pagbabago? Pag nakita ba kita, para ko na nakikita si Kristo. Kasi become conformed to the image of His Son. Hindi ka lang like. Kasi pag like, kagaya eh. Gaya-gaya lang tayo kay Christ. Eh. Ayan ha, nagsuot ako parang Kristo. Eh. May balbas ako. Di ba may mga ganun? Tawag ko daw kulto eh. Like lang yon. O wag na lang sa pananamit, wag na lang sa itsura. Pagkaharap may ibang tao, ang banal-banal. Pag nakatalikod, hangal. Like lang din yon kasi ginagaya mo lang, kaya like. Pag sinabing image, may nakatingin o hindi, ikaw ay exact photocopy ni Christ in the heart. Amen? Kasi si Christ would be the firstborn among the many brothers and sisters. So malaking kapatiran ito. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero dito may qualification si Christ. At may qualification ng Ama kung ano ang maturity. Ang una-una na titignan, talaga ba tinanggap mo si Kristo? Pangalawa, kawangis mo na ba? Amen? So alam na natin ngayon ano yung ina-aspire natin, ano yung tina-target natin, ano yung goal natin bilang isang mananampalataya that we conform to the image of Christ. Okay. Clear? Clear po, Pastor. Lagay mo dyan. So, clear yan. Diretso tayo. Hebrews 6:1. Ano sabi dito sa Hebrews? Therefore, leaving the elementary teaching about Christ, let us press on to maturity. Gusto mo ma-conform kay Kristo? Okay. May dalawang turo kay Kristo. May tinatawag na elementary principles, may tinatawag na solid principles. Pag nagsisimula ka bilang Kristiyano, totoo yung elementary principles. Sa Panginoon, mahabagin, ang Panginoon, maawain, mahal ka ni Lord. At ibe-bless ka niya. No doubt about it. Kaya lang, bago mangyari yun, may mangyayaring pihitan ng puso, training ng puso, tuning ng puso para magkaroon ka ng maunawing puso. At hindi din mag-e-end yun doon, katulad ng sinabi natin kanina. Kasi kaya kayo nagkakaroon ng maunawing puso upang ikaw ay mag-fit at mag-grow. Saan? Sa pakikitungo sa ibang tao. Kasi meron kang pamilya, meron kang trabaho, malamang may negosyo ka, lahat yan nakikihalubilo ka sa tao. At paano ngayon makikita yung Kristo sa'yo kung hindi ka natitrain sa simbahan at dun sa tamang simbahan? Amen? So, sino magtuturo sa'yo ng una elementary principles? Sa church pa rin.
Pero habang tumatagal, hindi pwedeng elementary. Dapat tumuntong ka sa high school. Dapat maging college ka kung pwede nga mag-masters at mag-PhD ka. Ay, sabi ni Pastor, PhD. Makapasok nga sa theology school, makakuha ng masters tsaka ng PhD. Wrong! Ang dami mo kilala nag-master sa PhD na sa theology ha. Again, wag bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Hindi po yung dahil may titulo ka kahit PhD ka pa ng 5 PhD mo related sa theology, divinity, etc. Ligtas ka rito. Kasi titulo lang yun. Puso ang tinitignan dito, hindi po titulo. Amen? Amen. So, elementary ka pa rin ba mag-isip sa puso mo? Elementary pa rin ba yung pag-uugali mo? O nag-mature ka na? Kaya dito, di ba ang utos, press on, tumuloy ka, press on to maturity. Men, ano yung sukatan mo ngayon dito para masabi mong ikaw naudlot ka na lang doon sa elementary? Ganda nung next statement dito. Not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Alam niyo ibig sabihin nito? Okay. Kaya ka naglilingkod kasi panghugas kasalanan. Diretso ko kayo. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya dito mo kayo makikita kung talaga nag-mature ka na. Kasi pwedeng naglilingkod ka, pero mali ang intensyon. Kaya ka naglilingkod, kung panghugas sa kasalanan niya, na foundation of repentance, mauuwi ka dead works. Tapon lahat ng ginagawa mo ngayon. Amen? Amen. So, parang kumunti yung nag-aamen na. Kahit marami nag-view. Sabi mo niya kung amen, kung agree ka. Kung di ka man agree, amen pa rin. Masakit talaga to. Amen po. So, hindi natin minamaliit yung paglilingkod ng mga kasama natin, hindi lang sa simbahan natin, pati sa ibang simbahan. Pero check talaga the condition of your heart. Ano ba yung intention mo? Bakit ka nandyan? Kung kasi ang tingin mo dyan, kaya ka naglilingkod, panghugas lang yan sa kasalanan, or way, para magbalik loob ka sa Panginoon, wrong intention yan. Kasi proseso ng restoration mo yun. At habang nire-restore ka, tinitrain ka. At ang training na yan, kasi nga para magkaroon ka na maunawa yung puso sa paglilingkod mo. Hindi dahil sa para maghugas sa kasalanan. Amen po? Amen. Okay. Very good. Kung talagang nagkaintindihan tayo, move on na tayo. Ngayon, habang nagmamature tayo, as we mature in our heart, na nakatune in kay God, our level of trust in Him also increases. Tama po ba? Habang nagmamature tayo, yung level ng pagtitiwala natin umaangat. Kasi nagmamature tayo, naiintindihan ngayon natin talagang dapat in God we trust. Eto ngayon ang maganda dyan. Ano sabi ko kanina? Lahat man tayo anak ng Diyos, pero alam mo ba may qualification ng Diyos? Kaya inuna ko yung maturity kasi unang titignan ni God, kamusta yung kondisyon ng puso mo in terms of maturity? Kasi yung maturity mo na yan, ang magsasabi kung gaano mo siya kataas pagkakatiwalaan. At kung gaano kataas ang pagtitiwala mo kay Lord, yan ngayon ang magiging basis niya, anong klase kang anak. Handa ka na ba? Sabihin mo dyan, ready na po. Again, wag mapipikon ha. Alam ko medyo matalas ng mga salita, talo na itong mga susunod na salitan to bago tayo matapos. Okay, gusto ko bukas ang mga puso natin. Kaya ngayon pa lang, kung pwede, manalangin ka kung medyo masakit pa o masasaktan na. Sabi mo, Panginoon, panalangin ko, bigyan mo ako ng isang maunawing puso, buksan mo ang aking puso ngayong segundong ito, Panginoon, upang matanggap ko yung mensahe mong to. Amen? Okay. Sabi ni Clifton Manila Duguan, hindi ako maka-amen sa pulis. Okay lang, kuya. Kung nahirapan ka, spell mo A, space, 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 M, space, 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 E, space, 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 N. O at least nakaraos ka. Basta may amin mo lang yan. Amen po. Natuwa naman ako kay Kuya Clifton. Okay. Si Beth Rojas, oh. Si Mercy Baniked, amen. Gusto ko tong kay Josephine Gatok. Ready na po. Okay. Tuloy. Tatlong klase ang qualification ng Panginoon kung anong klase kang anak. Ready ka na? Pumunta tayo dun sa una. Galatians 4 verse 5. So that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons and daughters. So ibig sabihin, yung pinakamataas sa maturity,
Magiging adopted son and daughter ka na ni God. Wow, ang galing! Pastor, nagpabaptize na ako, yung po ba yun? Hindi. Sorry ah. Pastor Dong, may mensahe. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo Jesus ang anak ng Diyos. Amen. Okay. So dito, qualify natin itong mga nasa Galatians 4:5. Kung ikaw yan, ibig sabihin yan, hindi ka lang nagpabaptize, hindi ka lang tumanggap, kundi ikaw mismo, wala ka na sa sarili mo. Yan yung sinasabi ni Pablo na, "It's no longer I, but Christ living in me." At ang pinakamaganda sukatan dito talaga naglilingkod ka. Paano po kung di ako naglilingkod? Yung nasagot doon, dapat naglilingkod ka. Di naman ibig sabihin na naglilingkod, pastor ka eh. Kamusta yung participation mo dun sa church na ginamit sa buhay mo? Nagpapagamit pa rin ba para maabot ang buhay ng iba? Kasi kung mas marami ang nagtutulungan sa church, mas marami ang maaabot na buhay. Amen? Okay. So, adoption as sons and daughters. Okay. Salamat sa pagpapaalala, Pastor Dong. So, ulitin ko yung sinabi niya, lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo ang mga anak ng Diyos. Okay. So, ito yung unang qualification ng mga anak ng Diyos, adopted son. At pag adopted, sabi nga natin, di ba, katulad ni Kristo, you have the same right. Kaya nga pag binasa mo yung mga susunod na verses dito, pwede ka na rin tumulog sa Ama. Pwede ka na rin umiyak sa Kanya, Abba, Father. Why? Kasi you have the same privilege as Christ. At hindi lang privilege, ano sabi niya sa John, kung ano yung nagawa ko, pwede mong gawin at higit pa. Kasi hindi lang kita kaibigan, hindi lang kita mananampalataya, hindi lang kita tagasunod, kundi ikaw kapatid na kita. So adopted son and daughter ka na. You are now legally an adopted son and daughter of God. Amen po? Okay. Next. Anak ka nga, pero anak nang. Hebrews 12:8, ang sabi dito ni Pablo, but if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. So dito, anak ka, mananampalataya ka, paano mo nalaman mananampalataya to? Kasi of which all have become partakers. Kung naalala niyo yung kay Peter, kay Pedro, no? Sinabi niya doon sa first or second Peter, kung tinanggap mo si Kristo at tunay sa puso mo yan, you are now a partaker of His divine nature. Doon kinuha po ito. Kaya itong mananampalataya na to, you've already partaken sa gawain ng Panginoon. Pero ganun pa man, hindi ka pa adopted. Ano ka, bastardo. Ano ko, ang sakit ng salita, bastardo, illegitimate. Alam mo kung bakit illegitimate? Kasi ayaw mo magpatuwid. Ayun, no, without discipline. Alam niyo ba, yun yung isa sa struggle na struggle ko. Short testimony lang. Struggle na struggle ko nung bago ako dito sa church ni Pastor May. Lalo kay Pastor Dong. Kasi dami nagsasabi, si Pastor May, ano ba to? Napakaigpit. Ay, si Pastor May, ganito, ganyan. Pakikialaman ka talaga. Pero alam mo, mas nadurog ako kay Pastor Dong eh. Yan sabi ko, di ba, payagan nung may makialam at magsalita. Bakit kayo inuna yung makialam? Kasi nakikialam, magiging manhid ka rin niya sa pakikialam. Pero pag yung nagsasalita sa buhay mo, matalas ang salita, masakit talaga. Kaya pagkakaiba ng nanay at ng tatay. Ang nanay kasi, di ba, sabay. Ang nanay, sabihin natin, kadalasan maingay, minsan nabibingi na yung mga anak. Pero habang tumatagal, hindi naman sa ine-enjoy, nagiging manhid ka na. Tama? Pero tignan mo pag sinabing ang ama ang nagsalita. O, wag mo hintayin ng tatay may magsalita. Kaya nga 'di ba sa ibang mga tahanan, sabi nila pagka talagang disiplinaryo ng tatay, makuha ka sa tingin. Amen? So dito, hindi na to nakuha sa tingin, naging manhid na sa mga nakikialam, at tinatakbuhan pa yung tamang taong dapat magsalita sa kanya. Kaya ang tawag ngayon sa kanila, illegitimate children. Ang ganda ng pasok dito ni Pablo. Illegitimate children and not sons. Kasi sa salitang English, sa Tagalog kasi pag sinabing anak, anak lang, anak na lalaki, anak na babae. Sa English kasi, pag sinabing children, ibig sabihin, bata, hindi ka pa mature.
Pero pag sinabing son and daughter, wow, may level of maturity ka na, angat ka. Kaya dito talagang ang ganda ng pagkalatag ni Pablo. Yes, anak ka. Pero una, illegitimate. Pangalawa, hindi ka pa ganun ka mature. So, pangalawa ngayon yan. Amen? Okay. Amen. Pag tatay na po ang nagsalita, matakot na kayo. Amen. Okay. Dalawang ama sa Bible, may amang nasa langit, meron ding ama ng kadiliman. Amen. Tama yan, Pastor Dong. Okay. Pasok ngayon dito tayo sa pangalawa, sa pangatlo. Anong klaseng anak? Okay. My people have become lost sheep. Sabi ni Jeremiah sa chapter 50 verse 6. My people have become lost sheep. Their shepherds have led them astray, and they have made them turn aside on the mountains, and they have gone from mountain to hill. They have forgotten the resting place. Pansinin ninyo yung tawag dito, my people. Dito ngayon papasok yung sinabi ni Pastor Dong. Tama yung may dalawang ama. May ama ka sa langit at may, alam mo na kung sino yung isang ama. Okay? Sa taas. Dito, itong pangatlong classification ng anak ng Diyos. Alam mo na naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka nagpakaanak. Kaya ang tawag nga ng Panginoon dito, hindi pa niya matawag na anak talaga eh. Tawag niya my people. Okay? Kasi nagwala. Lost sheep. Nawala at nagwala. Kaya nawala kasi nagwala. Amen? So, bakit nagwala at bakit nawala? Okay. Kasi yung nakalagay dito, their shepherds have led them astray. Hindi po yung mga pastor ang nag-astray sa kanila. Pero pwede rin mangyari minsan. Pero hindi po, catch the spirit ha. Pag sinabing their shepherds, ibig sabihin, sino ang pinapakinggan nilang boses? Kasi kung tupa ka, ang pakikinggan mong boses yung boses nung pastol mo. Eh since wala kang sa tamang simbahan, wala kang tamang pastor na nagsasalita sa iyo, ayaw mo magpatama sa mga tamang tao, kaya anong nangyari, pumunta ka doon sa mga maling tao. Sino ngayon to? The shepherds have led them astray. Kaya yung mga shepherds na to, yan yung mga nagsasalita sa mundo. Sinunod mo. Barkada mo, maling miyembro ng pamilya, minsan yung mismo partner in life. Amen? Ang bigat, ano? Paano pati yung partner in life na damay dito, Pastor? Sample, ito, madalas to, marami kong experiences na nakita dito. Dahil yung isang partner pa lang nakakilala sa Panginoon, yung isang partner di pa pagod, pipilitin ngayon yung isang partner. Pagka pumunta ka pa rin ng pumunta sa church, mag-iwalay tayo. Ilang beses ko na narinig yan. So, ano nangyari? Kawawa, yung anak ng Diyos nawala na naman, naging ligaw na tupa na naman. Kasi may pinayagan siya magsalita sa buhay niya pag siya ay lumayo. So, hindi lang to barkada, pwedeng partner mo yan. Pwedeng pamilya mo yan. Dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay. Ayun. Yun na lamang umaattend ka sa isang evangelical o Pentecostal church, mamamatay na lang daw kayo na ganun. Huwag kang pumunta dyan sa ganyan simbahan, kahit alam mo mali yung pinapagawa sa'yo. Tama? Kasi utos po, igalang eh. Ang utos po kasi, di ba, igalang at i-honor. Anak, bumalik ka sa salita ng Panginoon. Ano yung sabi ko kanina, house is built in wisdom at masakit ang wisdom. The end of the day, judgment call mo yan. Pero ang utos ng Panginoon sa Ephesians 6:1, pay your parents in the Lord. Tagalugin ko, sundin mo ang mga magulang mo sa Panginoon. Kung ang mga magulang mo at yung pamilya mo, wala pa sa Panginoon, hindi yan ang magulang mo sa Panginoon. Amen? Pero hindi mo naiintindihan yan. Kasi kinapos na naman, hindi ka na naman lumubog sa salita ng Panginoon. Dala ka na naman ng damdamin dahil ayoko masaktan sila. Ayoko din naman masaktan talaga yung mga mahal natin sa buhay. Pero at the end of the day, mamimili ka talaga. Bumalik ka sa salita ng Panginoon. Huwag kang maghanap ng una mong kaaway, lalo na pag ang pinag-uusapan, salita niya at pananampalataya. Ano sabi niya? Una mong kaaway kasama mo sa isang bubong. Amen? Ay, kaya pa? Kaya pa, Pastor. Sige, tuloy. May oras pa tayo. May 15 minutes pa. Their shepherds have led them astray. Maling boses.
Matindi rito, dahil pinayagan mo mas mataas ang boses nila kaysa doon sa mga tamang taong binigay sa iyo ng Diyos. Yung mga maling boses na yan, they turned you aside on the mountains. Ano ba yung mountains? Ang ibig sabihin ng mountain, pagsubok. Hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay natin. Pa sabi ko nga, kahit sa process of restoration, kahit mananampalataya at nandun ka na sa proseso ng panunumbalik, hindi ka ligtas dun sa mga pagsubok. In fact, dadami pa yan. Why? Kasi magdo-double time ang kaaway. Kaya lang, kung maling tao na naman ang pakikinggan mo, bakit malaking problema, sasangguni ako kay ganito. Tanong, tamang tao ba yun? Isa may namiloso po sa akin. Problema ko po tungkol sa kalusugan eh. Siyempre, unahin ko yung doktor tsaka na yung pastor. Okay, ganito. Kung pastor sana ang pinakinggan mo, preventive. Kasi kung tama ang spirit mo, hindi mo na kailangan pumunta doon sa corrective. Sino yung corrective? Yung doktor. Kailangan mo pa rin yung pastor. Amen? Okay. So, nilalayo ka niya na harapin mo yung mga bundok ng mga pagsubok. Anong ginawa ngayon ng mga boss na yan? They have gone from mountain to hill. Ano ibig sabihin ng they have gone from mountain to hill? Sino ba mas mataas? Bundok o bulubundukin? Di ba? Bundok. So, sabihin niyan sa'yo, huwag mo naman harapin yan, dito muna tayo. Dito muna tayo sa mas kakayanin mo. Ay, wag muna dyan, dito muna tayo, mas komportable dito. So, ang hinarap mo ngayon, yung bulubundukin. Nilalayaan mo yung bundok. Kasi ano ba yung pinakamalaking bundok sa buhay? Ikaw mismo at ako. Kaya hanggat hindi natin naaayos yung sarili natin, ang pinakamataas na bundok ng buhay natin, sarili natin. Pero dahil mali yung boses na pinakinggan mo, sabi niya sa'yo, "Hindi, dito lang tayo sa bulubundukin. Kasi masasaktan ka lang dyan." Sabi naman ng Panginoon, tama naman talaga masasaktan ka anak. Di ba naalala niyo yung turo natin sa restoration? But sabi niya, for a little while. Alam niyo bakit for a little while? Meron ka kasing kinakapitan pa sa mundo na dapat mo bitawan. Na mas matimbang yon kaysa doon sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. Amen po? Na mabigat man yon, pero sabi ng Panginoon, for a little while. At kung sakali mang nandun ka sa init, nandun ka sa mga matitinding pagsubok dahil may binitawan ka. Ano sabi ng Panginoon? Di kita iiwan ng pababayaan dahil ako ang iyong kanlungan, ako ang iyong limliman. Kaya dito di ka magtataka bakit ganito yung pagkasulat ni Jeremiah. Dahil yung mga boses na pinakinggan mo, sinunod mo na doon lang tayo sa komportable, sa bulubundukin. Kaya nakalimutan mo sa panahon na kailangan mong harapin yung tunay na bundok. Ako ang bahalang magkanlong sa iyo. Bibigyan kita ng example. Bumalik ka na naman sa mga barkada, bumalik ka na naman sa mga maling boses, bumalik ka na naman sa mga kamag-anak na matatalino pero wala sa Panginoon. Amen? O di kaya nakinig ka dun sa partner mo dahil, kawawa naman, love ko siya. Okay, sige, tuloy tayo dun. Ito ngayon ang problema, lalo na doon sa mga hindi mo talagang kamag-anak at hindi nagmamalasakit sa'yo. Lalo sa mga kabataan, mensahe ko lagi sa kanila. Kung gusto mo lagi yung barkada mo, masusubok mo ngayon yung pagmamahal niyan. Pagka may nangyari ba doon sa kalokohang ginagawa niyo at na-ospital ka, sino magbabantay sa'yo sa ospital? Yung kinaasaran mong magulang mo o yung mga barkada mo? Hindi mo kasi hinarap yung pinakamataas sa bundok may babaguhin sa sarili mo eh. Tama? Ito pa, maging praktikal. Kaya mo na ba magbayad? Siyempre hindi. Sino naman ang magbabayad at problema ng pambayad? Magulang mo. So ngayon, hindi na sila nakakainis. Asan ang mga barkada mo? Asan yung mga shepherds na to na pinayagan mong magsalita sa'yo? Na ang trabaho lang yan, umuo nga at umuo nga. Ganda na salita ng Panginoon, ano? Yan ngayon yung ikatlong bahagi ng mga tinatawag na anak ng Panginoon. Naniniwala ka naman kaya lang. Kaya ka kinakapos. Kasi kailangan mo magdesisyon. So kung ikaw yan anak, ito na yung panahon na magdesisyon ka. Kasi alam mo Panginoon, di naman maramot. Sabi ng salita niya, pumunta tayo sa Lucas. Kaya tinagalog ko to eh. At after nito, malapit na tayo matapos. So Gab, alam mo na. Sa Lucas 15 verse 4 to 6, kung ang sino naman sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Ano gagawin ng Panginoon? Di ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan?
So yung mga adopted na yan, naglilingkod na yan eh. Adopted na yan, talagang nag-mature na yan eh. So ang talagang hahanapin ng Panginoon yung nawawala, na nagwawala. Sino yun? Maaaring ikaw. Maaaring isang nakikinig sa atin dito. O ikaw yan. Gusto ko buksan ang puso mo ngayon, anak. Kapag nakita na niya ng Panginoon ang tupa at ikaw yan, alam mo ba, masaya ang Panginoon. At sa sobrang kasayahan niya, kung ano yung kabigatan mo, siya ang magpapasan. Pinatunayan na niya yan 2,000 years ago sa Kalbaryo eh. Hindi ka pa ba naniniwala? Hindi ka pa ba napapagod? Pagod ka na dahil sa bigat ng pasan mo. Ito na yung pagkakataon ngayon. Balik loob ka sa Diyos. Hindi aksidente nakikinig ka ngayon. Kasi yung pakikinig mo ngayon, paraan ng Panginoon yan para makita ka niya muli. Actually, naalam naman niya kung nasan ka. Diyos yan eh. Kaya lang tayo ay tumatalikod. Ngayon, ito yung pagkakataon. Nabigyan ka ngayon ng pagkakataon. Kahit masakit sa leeg mo na stiff neck tayo na matagal na hindi nakatingin sa Diyos, napalingon ka. Wala bang kagalakan sa puso mo na kahit masakit yung naririnig mo, may nabubuksan sa damdamin mo? At higit sa lahat, nalilinawan ang kaisipan mo. Bakit? Kasi nakikita mo na ngayon dahan-dahan, nasisinagan mo na dahan-dahan ang image ng Panginoon sa buhay mo. Verse 6. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila. Ano sasabihin? Makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. At alam mo ba, mayroong salita ang Panginoon sa Nehemiah. Ang kagalakan ng Panginoon ang siyang magiging kalakasan ko. Kaya kung ngayon kapatid, pagod na pagod ka na dahil sa mga pagsubok mo sa buhay, ito yung pagkakataon na gusto mo magbalik loob sa Panginoon. Bumalik ka lang sa Kanya. Tingunin mo lang siya ngayon. Ito na yung pagkakataon na yun. The joy of the Lord is our strength. Alam mo ba yun? Makita lang niya na sumulyap ka kahit konti, maaninagan ka lang niya. Antindi na ng kagalakan ng Panginoon, handang-handa na niyang pasanin kung ano yung pasan mo. Kaya sabi ng Panginoon, makipagsaya kayo sa akin dahil sa sobrang kagalakan niya. Dahil nakita ko na rin ang tupa ko nawawala o ang tupa ko nagwawala. At nang dahil dyan, sinungaling ang Panginoon. The joy of the Lord is my strength. Last na natin to. Nakita niyo yung picture na yan? Isa sa pinakamagandang larawan, isa sa pinakamagandang kwento sa bagong tipan, prodigal son. Pansinin ninyo, kahit na nagmumukhang taong grasa na yung bunsong anak niya, kahit na parang nilipak na ng panahon, kahit na parang pinersecute na kung sino-sino, dahil nga nagwalang yato eh, may consequence talaga yung gagawin natin. Pero maganda rito, nagbalik loob siya sa kanyang ama. Alam mo ba, hindi pa niya nasasabi ng buong buo yung gusto niya sabihin sa ama niya. Kasi sabi niya, nag-script na siya noon eh. Mabuti pa doon sa tahanan ng ama ko, kahit yung mga katulong, mas masarap ang kinakain sa akin ngayon. Ako, kaning baboy na yung kinakain ko dahil sa pagwawalang niya ako sa magulang ko. At nagbalik, bago siya magbalik loob, gumawa siya ng script sa utak niya. Sabi niya, sabihin ko sa ama ko, patawarin mo ako. Alam ko, napakawalang niya ako. Pero kung tatanggapin mo ako, kahit gawin mo na lang akong isa sa mga katulong o alipin mo, tanggapin mo lang ako muli. Yun ang nasa isip niya, script niya. Gusto ko pakinggan mo itong mabuti. Nung bumalik ngayon siya sa tatay niya, malayo pa lang, sinalubong na siya. Simula ngayon niyang i-deliver ko ano yung script na nasa utak niya. Alam mo ba yung sinabi pa lang niya, patawarin mo ako dahil sa pagwawalang niya ako sa'yo bilang isang anak. Hindi pa niya nasasabi, pero kung tatanggapin mo ako kahit katulong o alipin, basta ibalik mo lang ako. Hindi niya nasabi. Bakit? Iyakap na siya ng kanyang ama. Ganyang katindi ang habag at grasya ng isang magulang. At ang pinakamatinding magulang, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nasabi niya dito sa Luke 15:24, because this son of mine was dead and is alive again. Parang patay na yung anak ko to. Hindi na siya namatay physically. Pero patay na talaga. Namatay yung pananampalataya niya, namatay yung pag-asa niya, namatay na yung drive niya sa buhay niya. Parang wala na sa yung buhay niya. Pero ngayon, nabuhay namang muli.
ikaw yun ngayon. Dahil nakinig ka ngayon. Kung ikaw yun ngayon na dati, nananampalataya ka, medyo nag-backslide ka, nag-step back ka, alam mo ba may pag-asa pa rin. Sabi ng Panginoon dito, ang anak ko to nawala. Pero ngayon, nakita ko ulit. He was lost and now is found. At dahil doon, so they began to celebrate. At nang dahil dito sa pagsasaya na to, grabing kagalakan ang dinala nito sa Panginoon. Kaya, alam mo ba, ang rebuilding mo, ang restoration mo, mas mabilis, kapatid. Kasi the joy of the Lord is our strength. Hindi ka nakakapusin. Hindi mo na pagtutuunan ngayon kung ano yung nawala sa'yo. Dahil kung meron kang kalakasan ng Panginoon, ano sabi niya? Kung ano yung nawala sa'yo, kung talagang susunod ka lang sa proseso ko, anak, hindi lang isa, double portion pa. Hindi lang isa, double portion pa. Pero huwag ka muna mag-focus doon kung ano yung mababalik sa'yo. Ang gusto ng Ama ngayon, mag-focus ka muna sa sarili mo. At hindi dito ligtas tayo mga lingkod, yung mga naglilingkod sa simbahan. Kahit sabihin mo na pastor na tayo, kahit sabihin mo na leader na tayo, kahit sabihin mo na matagal na tayo sa ministry, hindi. Kasi may mga pagkakataon lumalabas pa rin yung lumang kalikasan natin. At nawa, sa paglabas ng lumang kalikasan natin, andun na yung awareness ngayon natin. Panalangin ko talaga sa bawat isa sa atin, yung habag at grasya ng Panginoon, makita natin yung pagyakap niya bilang Ama. Amen? Dahil minsan tayo nawala, pero ngayon, ikaw at ako, nakita na niya. At yung iba nating kapatid dito, nandun ka pa kapatid, sa kalagitnaan ng pagwawala, there's always hope. Paling mo lang ulit ang paningin mo sa Ama. Paling mo lang ulit ang paningin mo sa Diyos. Masilayan mo lang siya at makita lang niya yung pagbaling mo. Grabe. Grabing kagalakan yan. At dahil sa kagalakan na yan, hindi mo pa natatapos yung sasabihin mo na script mo. Paano ka mamamanik at magbabalik daw sa Panginoon. Sabihin mo lang na patawarin mo ako, nagsisisi ako. Gusto ko manumbalik sa'yo. Yakap ka na ng Diyos. Amen? Yan, ang mensahe natin ngayong araw na to. Okay, so para sa inyo lahat ngayong hapon na to, napakaikling panalangin lang bago tayo matapos. Para sa bawat isa sa atin at lalo na para sa mga anak ng Panginoon. Search your heart. Ito ngayon yung pagkakataon mga magulang at kapatid. Bilang isang mananampalataya, katulad nga sinabi ni Pastor Dong, lahat tayo anak ng Diyos, yung mga nakikinig dito. Lahat tayo na tinatanggap natin na naniniwala tayo sa Diyos, na naniniwala tayong anak niya tayo. At the end of the day, you really need to search your heart. Alin ka dun sa tatlo? Are you an adopted son and daughter? Ikaw ba ay illegitimate child ng Panginoon? Ikaw ba ngayon ay nagwawala o nawawalan lupa? Panginoon, ngayong hapon na to, ang panalangin ko sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng isang bukas na puso upang saliksikin namin ang aming mga spirit. Saliksikin namin ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ngayon, Panginoon, ng napakaliwanag na karunungan at pangunawa para sa aming mga puso upang masaliksik namin asan pa kami ngayon sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Nagsusumamo ngayong hapon na to sa iyo, Panginoon. Pakita mo ngayon sa amin. Turuan mo kami. Tulungan mo ako. Tulungan mo lahat na nakikinig dito. Saan na ba ang kondisyon ng aming mga puso bilang mga anak mo? Panginoon, matindi na pinapanalangin ngayon. Lalo na yung mga kapatid namin at mga magulang namin na marami pa rin katanungan. Marami pa rin sinasaliksik tungkol sa iyo. Panalangin namin, Panginoon. Makita nila yung pagyakap mo. Makita nila, Panginoon, walang hanggang mong pag-ibig. Ang makita nila, Panginoon, ang mayamang habag at grasya mo sa buhay namin. Sa pansamantala namin pag-iiwalay ngayong hapon na ito, Panginoon. Sa pagbabalik namin sa kanya-kanya mga simbahan bukas.
Nawa, kung ano yung mensahe matasagap namin bukas, ito ay maging karagdagan at magiging matibay na karagdagan kung ano yung mensahe na tanggap namin ngayong araw na to. Sa buwan ng mga puso, Panginoon, hindi kami magpo-focus kung ano yung gusto ng mundo na mag-focus kami. Yung pag-ibig na puro damdamin, yung pag-ibig na puro panghimas lang para sa at humagod sa aming mga damdamin. Kundi, Panginoon, ang tunay na pag-ibig, walang iba yung pag-ibig na pinakita mo na hindi ka nagtatangi. Dahil ito ay napanday sa karunungan at salita mo, kaya nauunawaan namin ang mga taong nasa paligid namin. Lalo mo kami bigyan ng isang maunawaing puso, Panginoon, at katulad ng panalangin ni Solomon, upang makita namin ang mga taong nasa paligid namin, Panginoon, paano namin ito makikitunguhan, kung paano namin pamamahalaan, kung paano namin ipapamanhik ang mabuti mong balita. At sa darating na linggo, Panginoon, pagpalain mong gawa ng aming mga kamay sa aming mga trabaho, sa aming mga eskwela, Panginoon. Ganun din ang mga pastor namin na nasa misyon doon sa Australia, Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, your anointing sa aming mga pastor. Lalo mong paigtingin, Panginoon, sa mga bagong mensahe at bagong revelasyon na kanilang bahagi sa mga kapatid na namin doon sa Melbourne. At mga Panginoon, hindi lang sa Melbourne, kundi sa buong katawan ni Kristo, sa the whole body of Christ, Panginoon. Sa mga dadating na pagkakataon, lalong-lalo na sa kalagayan ng mundo ngayon, sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo, Panginoon, maging mas lubog kami sa iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, mas lalo kaming lubog sa iyo, Espiritu Santo. Tulungan mo kami maging handa, Panginoon, at gamitin mo ang bawat bahagi ng iyong katawan na maging ilaw, maging beacon of light, maging beacon of hope sa kani-kanilang mga komunidad at lokalidad. At sa pag-ihiwa-hiwalay din namin ito, Panginoon, nagpapala ko ang bawat isa sa amin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ayan. Salamat po, mga magulang at kapatid. Again, this is Pastor Ruben Manga from the Hub of Christ Iligan. Kita-kita po ulit tayo sa susunod here on Daily Life Sharing. God bless and be Spirit-filled.